Sa sandaling pinatay ni Luna ang screen ng kanyang telepono, isang mensahe ang nag-pop up. Magsisimula na ang kasal ng sikat na movie star na si Boyce. Isasama ng presidente ng Auray na si Melinda ang bagong dating na si Rosalie. Itong si Melinda talagang marunong mag-hype ng mga bagay-bagay. Ginamit pa niya ang kasal ng isang artista para tumaas ang exposure ng mga artista ng Auray. Alam niya siguro na dadalhin ka ng amo para dumalo, kaya espesyal niyang isinama si Rosalie. Kung tutuusin, crush niya ang amo noon. Lihim na naisip ni Luna na kung sinasadya nilang maghanap ng gulo, tiyak na layawin ng amo si Arya at hahayaan silang makilala ang kanilang posisyon. Siguro, hindi nag-aksaya ng oras si Arya sa bagay na ito. Napakaraming baguhan sa lupong ito. Hindi niya kayang tratuhin ang lahat bilang kanyang kaaway. Higit pa rito, hindi siya naniniwala na ang mga resultang ginawa niya ay maaaring gayahin ng sinuman. At saka, isa na siyang artista ng Dahwa ngayon. Ang mga artista ng Dahwa ay hindi umamin ng pagkatalo. Dahil nagkataon na nangyari ang debut ni Rosalie noong panahong hindi nagpakita si Arya sa mata ng publiko at naabutan ang kasal ng emperador ng pelikula na si Boyce, naging mas masigla ang entertainment circle sa isang iglap. Nagkaroon ng walang katapusang mga chismis at balita. Bukod pa rito, naging mas maingat si Melinda pagkatapos na nangyari noong nakaraan. Sa pagsasanay kay Rosalie, binigyan niya ng malaking diin ang kanyang karakter. Hindi siya nangahas na hayaan ang mga relasyon sa publiko ng kumpanya na ay hype ang balita tungkol kay Arya na usap-usapan sa labas ng mundo. Maging ang mga skywing ay nahulog sa mga kamay ng mga Dahwa. Siyempre, wala siyang lakas ng loob na guluhin sila. Bilang karagdagan, personal niyang naranasan ang mga pamamaraan ni Arya. Hindi na niya muling isugal ang kinabukasan ng Auray. Kung saan, mas curious si Melinda kaysa sa iba kung bakit naging low profile si Arya matapos pumirma ng kontrata sa Dahwa. Dapat sinamantala ng mga Dahwa ang init upang makahanap ng mas mahusay na mapagkukunan para sa kanya. Gayunpaman, madalas silang wala sa taunang seremonya ng parangal. Gayunpaman, magandang balita ito para sa Auray at Rosalie dahil kulang sila ng kalaban. Ito ang perpektong pagkakataon para itulak si Rosalie. Makalipas ang 2 araw, sa araw ng kasal ni Boyce. Bahagyang nagulat si Arya nang makita niya ang mga damit na dinala ni Luna. Ito ay isang madilim na asul na damit na mukhang marangal at eleganteng. Gayunpaman, kung ito ay isusuot nila sa panahon ng kasal, ito ay tila isang maliit na engrande. Nakita ni Luna ang kanyang mga iniisip at mumiti habang sinasabi, ito ang ibig sabihin ng boss. Napakatahimik mo kamakailan at hindi nagpakita ng mabuti. Siyempre, dapat mong ipaalam sa lahat kung ano ang kasikatan. Kaya ito ay dahil sa bagong dating na iyon mula sa Auray. Kung gayon ang paglalakbay na ito ay bukas sa publiko. Hula ni Arya at nagtanong. Tama na yan. Napublicize na. Mabilis na sagot ni Luna na inaabangan ang mga ekspresyon ng mga taong iyon. Hindi patas ang pakikitungo ng kanilang amo kay Arya. Magiging tulala ang mga taong iyon. Tiyak na magiging napakakaaya-aya ang paglalakbay sa mukha sa pagkakataong ito tulad ng dati. Tumango si Arya. Kinuha niya ang mga damit at pumasok sa silid ng pagpapalit. After that, she put on light makeup and everyone went to the wedding venue. Kung ang isang tao ay hindi tinatrato si Arya bilang isang paghahambing, sila ay dadalo lamang sa isang kasal. Hindi nila kailangan sina Luna at Martin para samahan sila. Iyon lang ang... May gustong makitang magpakatanga si Arya at ay bully siya sa likod niya. Impossible. Sa pagkakataong ito, nagpakasal si Boyce at nag-imbita ng kalahating celebrity sa entertainment industry. Dahil sa kasikatan, halos paralisado ang daan mula airport hanggang hotel. Hiniling na ni Allen kay Roll na ilabas ang balitang dadalo si Arya. Kaya naman, para masuportahan ang kanyang pinakamamahal na idolo, matagal nang naghihintay sa labas ng airport ang mga tagahanga ni Arya. Marami pa ring dumating para sa sihi ni Allen at Arya. Gumawa sila ng maraming nagmamalasakit na mga pulseras at mga karatula. Sila ay tumingin na pakakahanga-hanga. Kung ikukumpara sa mga tagahanga ni Arya, kakaunti ang mga tagahanga ni Rosalie. Katatapos lang niyang sumikat at wala siyang fixed loyal fans o fans group. Walang gaanong nakakakilala sa kanya, kaya naman napakatahimik ng proseso ng pagpasok nila ni Rosalie sa airport.
Nang makita ni Rosalie ang napakaraming tao na naghihintay kay Arya, nakaramdam siya ng matinding sama ng loob. Bagamat bagong tao siya, sikat din siya. Bakit napakalaki ng pagkakaiba? Director catered. Ayos lang. Balang araw, mas mataas ang kasikatan mo kaysa sa kanya. Naunawaan ni Melinda ang ibig sabihin ni Rosalie at inaliw siya nito. Walang ipinanganak na superstar. Kaya lang, bagamat tumango si Rosalie at sumang-ayon sa kaibuturan ng kanyang puso, pakiramdam niya ay napaka-unfair. Si Melinda ay humahawak ng mga opisyal na bagay sa pamamagitan ng kanyang telepono at hindi napansin ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito, isang alon ng hiyawan ang pumalibot sa paliparan. Hindi pa nakakapasok sa security checkpoint sina Melinda at Rosalie nang pumasok sa tenga nila ang boses ng mga fans. Arya! Arya, lagi ka naming susuportahan. Pirmahan mo ang iyong autograph, Arya. Nakangiting naglakad si Arya sa tabi ni Allen at pitrotektahan niya ito. May bitbit na mga bagahe sina Luna at Martin sa likod nila. Nang makita siya ng mga tagahanga, tuwang-tuwa ang mga ito at paulit-ulit na tinatanong siya tungkol sa kanyang sitwasyon. Para sa isang aktres na tahimik sa loob ng ilang taon at nagbalik, isang himala sa industriya ng entertainment ang pagkakaroon ni Arya ng kasikatan ngayon. Ngayon, taimtim na sinusundan at sinusuportahan siya ng kanyang mga tagahanga. Ito ay hindi mapaghihiwalay sa taos pusong sa loobin ni Arya sa kanyang mga tagahanga. Arya, sabi nila pumunta ka raw sa bagong pelikulang iyon. Totoo ba yun? The fans enthusiastically ask, kung ikaw ang umarte, talagang pupunta kami sa sinihan para suportahan ito. Hindi agad umalis si Arya. Nang marinig niya ang tanong ng fan, ngumiti siya at sumagot, "You need to ask the manager about this." Napatingin agad ang mga fans sa lalaking katabi niya, pero umiling silang lahat. Alam nila kung gaano nakakatakot ang nagielong mukha ni Allen at hindi na sila naglakas loob na magtanong pa. Inasahan ni Arya na walang magiging problema kung itulak niya ang tanong kay Allen. Ngumiti siya at yumakap sa malalapad nitong braso. Si Manager Jones ay napakamaalalahanin sa akin sa lahat ng bagay at napakamaalalahanin din sa lahat. If the time comes, sasabihin niya agad sa fans na sumusuporta sa akin. Pagkasabi noon ay natural na hinawakan ni Arya ang braso ni Allen. Ang kanilang mga pagpapakita ay nagpakain sa mga tagahanga ng isang subo ng asukal. Ito ay napaka-sweet. Arya, lagi naming susuportahan ka at ikaw. Salamat ni. Mumiti si Arya at huminto sa paglalakad. Pumirma siya para sa lahat at hiniling kay Luna na tiyakin ang kaayusan ng lahat at huwag maapektuhan ang iba. Maaari ba kayong lumapit at hayaan kaming kumuha ng ilang mga larawan? Inilabas ng mga tagahanga ang kanilang mga telepono at nagtanong. Gustong-gusto nila ang couple moment ni na Arya at Allen. Hindi na hinintay ni Allen na sumagot si Arya. Inabot niya ito at ipinulupot ang braso sa balikat niya. Bahagya siyang lumingon at humarap sa direksyon ng mga fans. Ang aksyon na ito ay matamis sa mga tagahanga. Biglang kinuha ng lahat ang kanilang mga phone para kumuha ng litrato at nagsisigawan. Sa pagkakataong ito ay hinubad ni Melinda na nakatayo sa di kalayuan ang kanyang salaming pang-araw. Dapat sabihin na hindi niya inaasahan na susunod sila sa airport ng sunod-sunod. Napakahusay ng kasalukuyang kasikatan ni Arya na hindi niya inaasahan. Kasalukuyan silang nakatayo doon ni Rosalie na parang 2 beses silang sinampal ng pilit. She didn't dare to imagine na halos sabay silang papasok sa airport. Hindi kaya nag-ayos si Allen na sabay silang pumasok. Director Cater, kasama ba tayo sa flight? Tanong ng katulong mula sa likuran. Bahagyang kumunot ang noo ni Melinda. Buti na lang at hindi gaanong nakakakilala kay Rosalie ngayon, kung hindi ay mas magiging awkward ang sitwasyon. Hindi man nakilala ng mga fans na naroroon si Rosalie, may mga media outlets na nag-post online ng flight number ng 2 artista. Malinaw na flight iyon at may mga nakakita rin na kamukha ni Rosalie sa airport. Masyado lang mababa ang kasikatan ng kabila, di ba? Bagamat napakatahimik ni Arya kamakailan at si Rosalie ang pinakahuling bagong dating, hindi maikukumpara ang kanilang kasikatan. Higit sa lahat, nang magkasama sila, ang kalamangan ni Arya ay walang alinlangan na nahayag. Ang kanyang hitsura, anyo, pananamit, ugali. Higit sa lahat, ang lalaking nasa tabi niya ay palaging sinasamahan at pinoprotektahan siya.
Walang hindi maikukumpara si Rosalie. Huwag kang mag-alala, ang ating Arya ay hindi mananakaw ng bagong dating na iyon. Masyadong malaki ang pagkakaiba. Ang kabilang partido ay hindi niya katugma. Hindi ko ini-expect na napakaraming fans ni Arya ngayon. Magaling yan. Dapat lagi natin siyang suportahan. Kapag nakita ng fans ang ugali ni Allen kay Arya, hindi sila maapektuhan ng mga chismis online. Hindi nila naintindihan na hindi inilagay ng mga dahwa ang puso ni Arya dito. Pinanood ng mga tagahanga si Arya na naglalakad papunta sa security checkpoint bago nag-aatubili na umalis. Makalipas ang 10 minuto, sinalubong ni Melinda at Rosalie sina Luna at Arya sa SE Lounge. Tumingin si Arya sa balita at napansin sila ni Luna, gusto mo bang puntahan at batiin sila? Kasama ni Melinda ang bagong dating na iyon. Siya ay nagsisikap na suportahan siya at talagang pinahahalagahan niya ang bagong dating na ito. Hindi na kailangan. Diretsong sagot ni Arya. Bagamat noon pa man ay pabaya si Luna at hindi isinasa puso ang mga nakaraang bagay, hindi niya makakalimutan na napilitan si Luna na lumuhod ni Melinda. Ang ilang mga bagay, maaalala niya ang mga ito sa buong buhay niya. Hindi ito kinalimutan ni Luna, ngunit ayaw niyang mabigatan si Arya, dahil mas alam niya, kaysa kanino na tunay na mabuti si Arya sa kanya. Sa pagkakataong ito, pinag-isipan din ito ni Luna. Ang lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang. Kaya't bumulong siya sa tenga ni Arya, lalong nagiging tuso ang amo. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakilala mo siya. Kung tutuusin, pilit na hinila ng media na iyon sina Rosalie at Arya dahil gusto nilang gamitin si Arya para tumaas ang kasikatan nitong bagong dating. Gayunpaman, hindi rin upo si Arya at maghintay para sa kamatayan. Ito ang perpektong pagkakataon na gamitin ang pagkakataong ito para patunayan ang kanyang posisyon. Ito ay tiyak na hindi maaaring malampasan ng isang bagong dating nakakadebut pa lang. Hindi kaya ang ilang araw lang nakatahimikan ay katumbas na ng pag-alis sa entertainment industry. Noong nagpapakalat sila ng balita, hindi ba nila naisip kung sino ang nasa likod ni Arya? Umupo si Melinda sa hindi kalayuan sa likuran nila at nakita ang kanilang kinaroroonan ng madaling araw. Gayunpaman, hindi siya nangahas na sumulong. Ito ay hindi dahil sa kung ano paman. Ang lalaking nagpoprotekta kay Arya ay hindi siya nangahas na tumingin ang diretsyo sa kanya. It was obvious her who gave up the invitations for the awards and now she wants to run out and show off, hindi kaya kailangang iwanan ng lahat ang kanilang mga mapagkukunan at maghintay para sa kanya. Maging ang mga artista ng dahwa ay masyadong mapagmataas. Hindi napigilan ni Rosalie ang galit at nainis na sabi. Sa ngayon, parang wala ka pa ring chance na manalo laban kay Arya. Magtiis sa ngayon. Si Arya ay palaging napakahusay sa aspetong ito. Kung hindi siya maglalakad ng hakbang-hakbang hanggang ngayon. Hayaan mo na lang na ganito. Kumunot ang noo ni Rosalie. Dinala kita sa kasal. Gusto ko ring gamitin ang pagkakataong ito para makilala ang ilang direktor. Kailangan mong ipakita ang pinakaperpektong pagganap. Hindi na magtatagal at malalampasan mo si Arya. Hindi rin alam ni Melinda kung bakit patahimikin ng mga dahwa si Arya sa loob ng maraming araw. Ngunit ang mga haka-haka sa labas ay tiyak na hindi totoo. Sa katalinuhan ni Arya at sa pulso ni Allen, tiyak na hindi sila aalis ng hakbang. Ano nga ba ang nangyayari? Gusto pa niyang tingnan muli ang sitwasyon. Hindi talaga sila makakilos ng padalos-dalos, kung hindi, masasampal sila sa mukha kapag gumamit ng malaking galaw si Allen. Naalala pa niya ang nangyari kay Walter. Inimbitahan din sina Roll at Serena. Nauna silang dumating kay Arya at Allen. Pagkababa ni Arya sa sasakyan ay agad siyang hinila ni Serena, papasok sa kanyang kwarto at walang tigil na nagkwentuhan. I heard na dadalo rin si Rosalie this few days. Bukod dito, ang dahilan kung bakit siya maipapakita ni Auray sa oras na ito ay dahil gusto nilang suportahan siya at bigyan siya ng maraming pagkakataon. Hahabulin din siya ng media. Anong balak mong gawin? Dadalo ako sa kasal at hindi para mag-press conference. Napangiti si Arya. Kalmado ang ekspresyon niya gaya ng dati. Ikaw. Nakita ko ang balita. Nabalitaan ko na ikaw at si Director Jones ay napapaligiran ng mga tagahanga sa airport. Ikaw ay napakasikat. Kung ikukumpara, napakalamig ng sitwasyon doon.
Ang arrangement ni Director Jones na may nangyaring ganito, di ba? Kumilos ka ng mabuti. Kahit anong mangyari, tatayo ako sa tabi mo. Naningkit ang mga mata ni Arya nang marinig iyon. Hayaan ang mga hindi naniniwala na mayroon kang mga kasanayan sa pag-arte ay ihulog ang kanilang mga salamin. Talunin ang kanilang mga mukha ng malakas. Seryosong sabi ni Serena. Bilang matalik na kaibigan ni Arya, syempre sinuportahan siya nito hanggang dulo. Ngumiti si Arya at sinabing, okay, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. May ilang oras pa bago ang kasal. Ang mga lalaki ay nag-uusap ng opisyal na negosyo sa silid-aralan habang ang mga babae ay nanonood ng gihi at nag-uusap sa sala. Biglang may naisip si Luna at inilabas ang kanyang phone. Gusto mo bang manood ng audition video ni Arya? Tingnan ko. Kinuha ni Serena ang telepono ng may interes. Tuwang-tuwang paliwanag ni Luna, nang lumabas si Arya sa cast bilang bagong female lead, maraming tao ang hindi nag-isip ng mataas sa kanya at hindi naniniwala na mas kaya niya si Skylar, lalo na ang male lead, si James. Kaya nag-request si Arya sa director na pwede siyang mag-audition sa harap ng lahat at hayaan ang crew na husgahan kung qualified siya sa role na ito. Kung naramdaman ng sinuman na hindi siya gumanap ng maayos, tatalikuran niya ang papel na ito. Nagulat si Serena. Ang kanyang manager ay malinaw na si Alan Jones, bakit kailangan niyang gawin ito? Gayunpaman, ito talaga ang nakagawian ni Arya. Ang paggamit ng lakas upang patunayan ang sarili ang pinakadirekta at epektibong paraan. Agad siyang napuno ng curiosity sa video na ito. Pagkabukas nito, nakita niya ang audition ni Arya. Higit sa lahat, seryoso niyang pinanood ang eksena ni Skylar at saka pinanood ang dula ni Arya. Hindi sumali si Arya sa kanilang nagulat na pag-uusap. Sa halip, inilipat niya ang tingin sa labas ng bintana. Napakaganda ng lugar na ito. Ito ay isang magandang lugar upang magdaos ng kasal. Matapos tingnan ni Serena ang kanyang telepono, napabulala siya, ang galing talaga. Siya ay orihinal na suportado ng Arya at naniniwala na si Arya ay magagawang gampanan ang papel na ito ng maayos. Ngunit nang makita siyang nananatiling kalmado sa ilalim ng ganoong kabigat na presyon at gumawa ng isang nakaka-relax at malakas na pagganap, talagang namangha si Serena. Talagang may magandang mata si Director Jones para makapag-sign up ka para sa iyo. Kaya lumalabas na tinanggihan mo ang napakaraming imbitasyon para sa papel na ito. Ngayon mas sinusuportahan mo pa ako. Nakangiting sabi ni Arya. Alam na alam niyang sinuportahan lang siya ni Serena, dahil sa posisyon ng matalik niyang kaibigan sa simula. Sinuportahan niya ito base sa kanyang nararamdaman dahil isa rin siyang artista. Alam na alam niya kung gaano kahalaga ang panahong ito sa landas ng bituin ni Arya. Sinuportahan daw niya si Arya dahil ayaw niyang madagdagan ang pressure sa kanya. Pero ngayong nakita ni Serena ang pag-arte ni Arya, taos puso niyang inabangan ang role na ito at ang pelikula. May mga bagong tao sa bilog na ito bawat sandali. Dapat kang palaging manatili sa iyong sariling mga katangian at lumikha ng isang mundo. Napakahirap talagang kunin ang mga mapagkukunang pinakaangkop para sa iyo. Sa ilalim ng matinding kompetisyon, dapat mong patuloy na pagbutihin ang iyong sarili at harapin ang mga bagong tungkulin. Hinawakan ni Serena ang red wine glass at emosyonal na sinabi. Napakahusay ng ginawa ni Arya sa puntong ito. Kung magagamit ko ang pamamaraang ito upang iwan ang aking pangalan at figura sa malaking screen, talagang magiging isang napakasayang bagay. Sa hinaharap, ang aming kumpanya ay magkakaroon ng isa pang makapangyarihang reyna ng pelikula. Kahit ano pa ang sabihin ng mga tao sa labas, pipilitin kong tahakin ang sarili kong landas at igigiit ang sarili kong pagpili. Kapag ipinalabas ang pelikula, tiyak na magbubook ako ng venue para suportahan ang takilya. Tunay na masaya si Serena para kay Arya. Noong una ay naisip niya na si Arya ay nasa ilalim ng presyon at walang pagpipilian kundi tanggapin ang papel na ito. Hindi niya inaasahan na nakagawa na siya ng sapat na paghahanda at natapos ito ng maayos. Gusto ko lang gawin ang bawat hakbang ko. Hindi ko masasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ayaw niyang ituloy ang paksang ito at binago niya ang paksa, kamakailan lang ay parang dumadalo ako sa mga kasalan. Ayaw mo bang dumalo sa kasal? Gusto mo bang dumalo ang iba sa kasal mo? Nakangiting sabi ni Serena.
Napakurap si Arya at biglang sinabing seryoso na pagkasunduan naming i-announce ang kasal sa araw ng pagpapalabas ng pelikula. Iba ito sa huling opisyal na anunsyo ng relasyon ng mag-asawa. This time, gusto talaga nilang i-publicize sa publiko ang kanilang kasal. Ang galing! Pero, parang hindi ko narinig kung paano kayo nagpakasal noon. Napatingin sa kanya si Serena. Hindi na iwasang maalala ni Arya ang araw na ikinasal sila. Ito ay malinaw na ang pangalawang pagkakataon na sila ay nagkita, ngunit sila ang gumawa ng pinakamahalagang desisyon sa kanilang buhay. Kung iisipin, parang nananaginip pa rin siya. Nagkataon lang na nakasalubong namin ang isa't isa sa pasukan ng Civil Affairs Bureau. Ano? Pinigilan ko siya at tinanong kung maaari niya akong isaalang-alang bilang kanyang asawa. Pagkatapos, pumunta kami upang kunin ang aming mga sertipiko. Alas 5 ng hapon, ginanap ang kasal ni Boy sa simbahan sa silangang bahagi ng Manor Hotel. Sunod-sunod na lumitaw ang mga bisita at umupo sa ibaba ng stage para panoorin ang seremonya. Palaging pinapansin ni Rosalie ang figura ni Arya. Nang makita niyang pumasok siya sa venue, nanatili siyang nakatitig kay Arya. Ang kanyang mga mata ay napaka-unfriendly at puno ng puot. Gayunpaman, hindi sumagot si Arya. Napanatili niya ang matikas na ngiti sa buong proseso at nasa tabi niya ang proteksyon ni Allen. Noong gabing iyon, isa itong espesyal na piging na ginanap ng bagong kasal para sa kasalang ito. Siyempre, ito rin ay isang magandang pagkakataon para sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay upang makipag-usap. Maraming mga tagapamahala ang gagamit ng pagkakataong ito upang magpadala ng mga pagpapala sa mga baguhan at gagawin din ang kanilang makakaya upang ipaglaban ang mga mapagkukunan para sa kanilang sariling mga artista. Hindi na kinailangan ni Arya at Serena na mag-away ng husto sa opisina ng direktor. Maaari lamang nilang tangkilikin ang piging sa mababang profile. Kaya lang, ang kamakailang aktibidad ni Rosalie ay nagdala kay Arya sa paksa. Ang mga mamamahayag ay masyadong interesado sa kanyang mga kaayusan sa trabaho sa panahong ito. Sumama man siya o hindi para lumahok sa memory fragment, ang naging atensyon ng lahat. May mga tao rin na magiging curious kung paano siya nakasama sa big shot na ito sa entertainment industry. Kahit anong gawin niya, magiging trending siya at palagi siyang pinagtutuunan ng pansin. Pagkatapos nilang pumasok sa banquet hall, nakatanggap si Allen ng tawag mula sa isang multinational conference. Kailangan niyang umalis sandali para harapin ito. Sinuot ni Arya ang mahabang damit at tumango. Nakatayo siya sa pintuan at hinihintay siya. Sa oras na ito, isang babae na higit sa 50 taon na puno ng plastic surgery ang pumasok sa banquet hall, kasama ang isang dayuhang lalaki, magkaakbay. Hindi pamilyar si Arya sa babaeng ito. Kaya lang hindi niya inaasahan na makikita niya rito ang babaeng iyon. Matagal na niyang nabalitaan na ang ina ni Daniel ay nagpakasal muli sa isang dayuhang amo na mas matanda sa kanya ng 10 taon. Ngayong nagkita na sila, hindi binalak ni Arya na iwasan ang ina ni Daniel. Sa halip, bahagyang tumango siya. Gayunpaman, ang kabilang partido ay walang anumang intensyon na bigyang pansin siya. Mumuso siya at binilisan ang lakad niya. Anong mali? May na-realize ang lalaki at napatigil siya sa pagtatanong. Wala naman. Nakakita lang ako ng nakakatakot. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mahuhulog ang anak ko sa ganoong estado. Tinitigan ng nanay ni Daniel si Arya ng walang humpay. Nais niyang mailantad ang kanyang tunay na kulay sa harap ng lahat. Siya ba iyon? Gusto mo bang tulungan kitang ilabas ang galit mo ngayon? Huwag kang mag-alala sa kanya. At least, kailangan nating bigyan ng mukha si Boyce at ang asawa niya ngayon. Sabi ng nanay ni Daniel sabay hawak sa braso ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Ano man ang nangyari sa nakaraan, si Daniel ay nasa hindi kilalang kalagayan ngayon. Si Arya talaga ang may gawa nito. Gayunpaman, pagkatapos nilang magkita, nakaramdam din ng hindi komportable si Arya. Mas lalong ayaw niyang makita ang pamilya Parker sa kasal ng ibang tao. Nakita ni Melinda na nasa hindi kalayuan ang tagpong ito. Nagkataon na pumunta si Rosalie sa washroom, kaya naglakad siya sa harap ni Arya, long time no see. Bahagyang sinabi ni Arya, hindi na kailangang maging magalang sa pagitan natin. Nakita ni Melinda na ganito siya at napakataktika. She said self-deprecatingly, may itatanong lang ako sa iyo.
Kailan kayo nagkasama ni Allen? Kung sasabihin ko sa iyo, mas magiging biro ka. Walang nikatiting na replay ang mga mata ni Arya at napakatahimik ng boses. Ganun ba? Nakatira kami sa bilog na ito at lahat kami ay biro. Higit pa rito, hindi ko iniisip na sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa mga pagpapala ng mga tagahanga, kayo ay magiging napakasaya. Taos puso bang pagpalain kayo ng mga tao sa bilog na ito? Unti-unting nanlamig ang ngiti sa labi ni Melinda. Tiningnan lang siya ni Arya at hindi sumagot nang marinig ang mga salitang ito. Now that you have Allen to protect you, kahit sino pa yan, matatakot sila sa kapangyarihan niya, para hindi ka na nila mahahanap. Ngunit ang sitwasyong ito ay hindi maaaring tumagal ng mahabang panahon. Maaring parang panaginip ka lang, ang pagkahulog mula sa mataas na lugar ay isang iglap lang. Ano sa tingin mo? Nang matapos magsalita si Melinda, kinuha niya ang baso ng tsampag at naglakad palayo. Mga biyaya ng ibang tao. Naalala ni Arya ang kanyang sinabi at naramdaman niyang lumalamig ang temperatura ng kanyang katawan, gayunpaman, saglit lang siyang nanlumo. Paano kung wala siyang basbas? Asawa na siya ni Allen. Ito ang kanyang kaligayahan at hindi nito mababago ang katotohanan. Matapos pakalmahin ni Arya ang sarili, nakita niya si Martin na naglalakad palapit sa kanya. Baka kailangan pang asikasuhin ito ng presidente saglit, kaya hiniling niya sa akin na ipakilala si Madam sa ilan sa mga partner ni Dahua. Kailangan kong pumunta. Labis na sumasalungat si Arya sa kapaligiran, lalo na nang malaman niyang maraming tao ang nag-uusap tungkol sa kanya sa likuran niya. Malapit na itong matapos. Sabi ni Martin at pinasa kay Arya ang isang baso ng tsampag, saka siya dinala sa banquet hall. Mula sa sikat na producer hanggang sa direktor, sa mga international movie star at ilang foreign investors, naglakad-lakad lang si Arya at maraming tao ang nakilala. Ito si Mr. Elliot Swan, ang kasalukuyang presidente ng Film Association, isang pambansang superstar, at isang sikat na direktor. Dati siyang direktor ng maraming kinikilalang mga gawa sa buong mundo. Ang taong gusto pala ni Allen na dalhin ni Martin kay Arya ay ang taong ito. Sa oras na ito, ang ina ni Daniel at ang kanyang asawa ay nakaupo sa tabi ni Arya. Nang makita nila si Arya ay napakapangit ng mga ekspresyon nila. Hindi pinansin ni Arya ang presensya nila at tumingin lang kay Elliot. Mr. Swan, paano ka? Matagal ko nang narinig ang iyong dakilang pangalan. Hayaan mo akong mag-toast sa iyo. Ibinaling ni Elliot ang kanyang katawan upang tingnan si Arya, ngunit hindi kinuha ang kanyang baso. Sa halip, mahinang sinabi niya, ikaw ay isang maliit na artista at wala kang mga kwalifikasyon na uminom sa akin. Ang pangungusap na ito ay malakas at malakas. Natahimik ang buong lugar. Ang lahat ay tumingin sa direksyon na ito at nadama na si Arya ay labis na nagkamali. Napakaganda ng relasyon ni Elliot sa pangalawang asawa ng nanay ni Daniel, at may mga business deals ito sa kanya, kaya alam niyang nasisira si Daniel sa mga kamay ni Arya, kaya syempre, hindi niya titignan ng mabuti si Arya. Sa oras na ito, itinaas ni Arya ang kanyang tasa ng alak at tumigil. Pinoprotektahan siya ni Allen ng husto. Matagal na panahon na rin simula nang tratuhin siya ng ganito. Bukod pa sa pagiging ingrande ng event ngayon, may tuturing siyang nawala ng mukha sa harap ng lahat ng sikat na tao. Sa hinaharap, ano ang iisipin ng iba sa kanya? Ang mga talakayang iyon ay malamang natataas ng walang anumang pagbaba. Ano ang gagawin ni Allen sa oras na ito? Habang kalmadong tumayo si Arya at babawiin na sana ang kamay na nakahawak sa wine cup, may tumabi sa kanya. Bahagyang pumulupot ang isang kamay sa balikat niya para pakalmahin siya. Kinuha ng kabilang kamay ang tasa ng alak sa kamay niya. Hindi ko alam kung mayroon akong mga kwalifikasyon o wala. Sa oras na ito, kumislap ang mga mata ni Elliot. Si Alan Jones ayon? Siya ang kumakatawan sa akin. Lalo kong hiniling sa aking katulong na dalhin siya sa toast kay Mr. Swan. Hindi ko akalain na ganito pala kayabang si Mr. Swan ngayon. Kahit ako, wala akong karapatang mag-toast sa'yo. Kung ganoon, ang lahat ng naroroon ay hindi na kailangang uminom sa kanya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Elliot at sinabi niya na may matinding dismaya, Director Jones, kahit anong mangyari, ako pa rin ang nakatatanda sa iyo. Dahil ikaw ay isang elder, mas hindi nararapat para sa iyo na sabihin ang gayong mga salita. Ikaw, naglakas loob ka talagang kontrahin ako alang-alang sa isang artista.
Actress lang talaga siya. Kaya ano? Siya ang aking tao. Siya ay lubos na makakatawan sa akin. Dahil may hindi nagbibigay sa akin ng mukha, paano ko ito papansinin? At saka, ang kabilang partido ay isang matandang may mataas na posisyon tulad mo. Gusto kong gumawa ng pahayag. Walang makakabuli sa kanya. Kahit gaano pa siya kasikat o maimpluwensya, hindi niya magagawa. Ibinaba ni Allen ang baso ng champagne at umalis kasama si Arya. Dahil gumagawa siya ng isang pelikula, mas mahusay na maging propesyonal. Ang ibig niyang sabihin, huwag ibuli ang kanyang mga tao. Huwag kang ang mag-isip ng kung ano-ano kay Arya. Nang maglakad sila patungo sa isang lugar na kakaunti ang tao, tinanong ni Allen si Arya sa mahinang boses, ano ang nangyari? Medyo komplikado ang ekspresyon ni Arya. Ikinuwento niya sa kanya ang buong kwento dahil siguro sa nanay ni Daniel. Mukhang maganda ang relasyon nila ni Elliot Swan. Wala siyang anumang trabaho na maaari niyang gawin ngayon. Hindi katakataka na may magpapahiya sa kanya sa ganitong sitwasyon. Sa huli, ito ay dahil hindi siya tumayo ng matatag. Maingat na tumingin si Allen sa mga mata ni Arya at pagkatapos ay pilit na hinawakan ang kanyang kamay, hindi kita bibitawan. Napatingin si Arya sa gilid ng mukha niya at nakaramdam ng sobrang init sa puso niya. Sabay silang bumalik sa banquet hall. Nang mapansin ito ng maraming tao, lahat sila ay nagpahayag ng iba't ibang mga ekspresyon. Noong una, akala nila ay pinoprotektahan lang ni Allen si Arya sa dilim, ngunit ngayon, sa napakalaking okasyon, pinoprotektahan din niya ito sa publiko. Nakakagulat talaga. Pinatunayan muli ng realidad na seryoso si Director Jones kay Arya. Sinasabayan ni Arya si Allen sa gilid. Nang marinig niyang lantaran itong nakikipag-usap sa iba at matalinong sinasagot ang matatalim nilang tanong, lalo niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ni Allen. Gaano man kalaki ang mali siya at kalamigan na umiiral sa bilog na ito, gaano man sila naghahabol para sa katanyagan at katayuan, buo ang kanyang paniniwala na palaging may isang tao sa kanyang tabi na sasamahan siya kahit anong mangyari. Ito ang magiging kanlungan niya. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang kahit gustuhin man ni Allen ang kanyang buhay, hindi siya magdadalawang isip na ibigay ito sa kanya. Naramdaman ni Allen ang paghawak ni Arya sa kamay niya. Ibinaba nito ang ulo at bumulong sa tenga nito, wife. Hindi ka ba masyadong pinipilit? Sa sandaling ito, sila ay nakatayo sa isang napakatuwid na posisyon. Ang mga ilaw ay napakaliwanag at kapansin-pansin. Natural na ngumiti si Arya at mahinang sinabi, kung hindi ako gagamit ng sobrang lakas, natatakot akong bumitaw ka. Hindi rin niya ganap na baliwalain ang mga talakayan ng mga taong iyon. Siya ay napakalinaw. Sa oras na ito, si Allen lang ang kanyang pinagkakatiwalaan. Biglang binitawan ni Allen ang kamay niya at hinarap si Arya, may gusto akong gawin bigla. Nang matapos siyang magsalita ay hinalikan niya ang labi ni Arya sa harap ng lahat. Hindi inaasahan ng mga katabi na maghahalikan sila sa kasal ng iba sa harap ng lahat. Naghalikan ba talaga sila? Oh and by God, si Chief Executive Officer Jones ay talagang nagmahal sa kanya. Talagang napaka-impulsive niyang kumilos. Dapat ay sabihin sa lahat ang tungkol sa kanilang relasyon sa isa't isa. Alam ni Allen ang pagkabalisa ni Arya. Gusto niyang gamitin ang pamamaraang ito para mainitan siya, at gusto rin niyang sabihin sa mga naghihintay na makitang magbiro si Arya. Mahal na mahal niya ito kaya hindi na niya bibitawan ang kamay nito. Pagkatapos noon, binitawan ni Allen si Arya at hinawakan ang kamay nito. Hinawakan niya ang baso ng alak at naglakad sa harap ng bagong kasal. Sa pagkakataong ito, niyakap ni Boyce ang kanyang nobya at tinukso, Director Jones, at least kasal ko. Mag-iwan ka ng liwanag para sa akin. I'm really sorry, T. Hinawakan ni Arya ang champagne at humingi ng tawad. Maraming taon na akong nasa dahwa, ngunit hindi ko nakitang pinoprotektahan ni Director Jones ang sinumang tulad nito. Special case ka talaga niya, pero sana mas maaga kang masanay at harapin ng maayos. Kung hindi, mahihirapan si Direk Jones. Gagawin ko. Tumango si Arya. Nagsumikap ka at inaabangan ko ang araw na lalo kang sumikat. Pagkasabi nun, sabay silang nagklink ng salamin. Pareho silang miyembro ng dahwa at kasing lapit sila ng pamilya. Dito sila nagsiselebrate. Nakita ni Melinda sina Allen at Arya na magkatabi sa di kalayuan.
Sa sobrang galit niya ay ininom niya ang lahat ng champagne sa kanyang baso. Tama si Arya. Talagang hindi siya karapat-dapat na kutyain sila. Nang pumirma si Arya ng kontrata kay Aoray, sinabi pa niyang gusto niyang habulin si Allen. Sa huli, nakaupo sa tapat niya ang totoong girlfriend niya. Napagkamalan pa niya ang tinatagong nobyo sa likod ni Arya. Now that she thought about it, ang mga sinabi niya noon ay tuluyan ng lumabas sa bibig niya. Ayaw lang niyang tanggapin na makakakuha si Arya ng ganoon kagandang resources at makakuha ng ganoong mabuting tao. Sa sandaling ito, nagkaroon ng bagyo sa labas ng banquet hall. Ang mga mamamahayag mula sa media ay naghihintay sa labas ng hotel para makapanayam ang mga artistang dumalo sa piging ngayon. Nang makita ng mga artista ang mga mamamahayag na nagpumilit na mag-interview sa ilalim ng ganoong kasungit na panahon, hindi nila maiwasang tumigil at mumiti bilang tugon sa kanilang mga tanong. Kabilang sa kanila sina Melinda at Rosalie. Dinala ni Melinda si Rosalie ngayon para tumaas ang kanyang kasikatan at exposure. Director Cater, balita ko dumating din si Arya ngayong gabi. Bilang kanyang dating amo, anong klaseng sitwasyon ang mangyayari kung magkita ulit kayo? Napaka-develop niya ngayon. I wish her well. Nakangiting sagot ni Melinda at very official ang tono nito. Kung gayon, gaano katagal bago maabot ng bagong Rosalie na pinagtutuunan mo ng pansin ang taas ni Arya? Naging contracted artist ng company namin si Rosalie, dahil may sapat siyang lakas, hindi dahil sa iba. Sa paningin ko, isa siyang napakahusay na artista. Ang isa pang reporter ay nagtatanong din kay Arya ng parehong tanong. Miss Arya, nakausap mo ba ang Chief Executive Officer ng Aoray, si Melinda Cater ngayong gabi? Miss Arya, kamakailan lang ay may tsismis na kinuha mo si Skylar bilang female lead ng pelikulang iyon at tinanggihan pa ang maraming advertising trip dahil dito. Totoo ba? Inaasahan na ni Arya na itatanong ito ng mga reporter, kaya kalmado siyang tumingin sa lalaking katabi niya. Ang ganitong uri ng tanong ay natural na kailangang hawakan ng manager. Umiti si Allen at mas hinigpitan pa ang pagprotekta kay Arya. Si Arya is a very capable artist. Maraming mapagkukunan na angkop para sa kanya. Hahanapin ni Dahua ang pinakaangkop na lugar para sa kanya. Ang ibig niyang sabihin ay walang balak si Dahua na itago si Arya. Bagamat inamin ng sagot na ito ang posisyon ni Arya sa Dahua, walang makabuluhang tugon. Natural na itinaas ni Arya ang sulok ng kanyang mga labi. Director Jones, maraming nagkukumpara kay Arya sa mga bagong dating ngayon. Naaalala mo ba? Anong ibig mong sabihin? Maraming drafts kamakailan lang na nagkukumpara kay Arya kay Rosalie noong bagong sikat siya. Hindi ko siya kilala. Diretsong sagot ni Allen. Siya ang presidente ng Dahua Group. Wala siyang panahon na makipag-deal sa mga artista sa sarili niyang kumpanya araw-araw. Paano siya magkakaroon ng oras upang bigyang pansin ang bagong artista na magdedebut anumang oras? At saka, sa panahong ito, napakaraming sikat na tao. Hindi kaya gustong makilala ni Allen ang lahat. Naintindihan naman agad ng mga reporter ang ibig sabihin ni Allen. Ang mga taong iyon ay mga walang kaugnayang karakter lamang. Kung gayon, hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isa pang personal na tanong. Kailan mo balak kumuha ng marriage certificate? Sa ngayon, inanunsyo lang nila ang kanilang relasyon. Ang tanong ng pagpapakasal. Hindi sumagot si Allen. Ngumiti lang siya ng makahulugan. Alam ng mga reporter na wala silang makukuha mula rito. Tumabi naman sila agad. Binuksan ni Allen ang kanyang windbreaker at niyakap ang balikat ni Arya. Kinagabihan, magkayakap silang dalawa at naglakad pasulong habang ang lahat ay nakatingin sa kanila. Bagamat masayang-masaya ang mag-asawa ngayong gabi, sobrang kompatible sila sa isa't isa. Mabilis na nakarating sa tenga ni Rosalie ang sagot ni Allen sa mga reporter. Noon lang niya napagtanto na hindi siya karapat-dapat na banggitin sa kanilang mga mata. Siya ay sikat at dumalo sa maraming mga seremonya ng parangal, ngunit ang dahilan kung bakit siya napakapopular ay dahil wala si Arya. Kung nandito si Arya, may upuan pa kaya siya? Director Cater, huwag mong hayaan na ikumpara ako ng media at si Arya in the future. Ayokong magmukhang joke ang sarili ko. Ibinaba ni Rosalie ang ulo at sinabing. Dati siya ay ipinagmamalaki at naisip niya na siya. Mas sikat kaysa kay Arya dahil sa suporta ng labas ng mundo. Hindi niya kailanman naisip ang tungkol dito.
Sa totoo lang, hindi niya maihahambing kay Arya. Kailangan mo lang gawin ang iyong sariling bagay sa kapayapaan. Pinagmasdan ni Melinda sina Allen at Arya na paalis at bumuntong hininga. Pagkatapos ng piging sa kasal ni Boyce, muling naging headline sina Allen at Arya. Ang kanilang mga larawan ay naipost din sa pinakakapansin-pansing posisyon sa website. Gayunpaman, ipinakita lamang ni Arya ang kanyang mukha sa pagmamadali at pagkatapos ay bumalik sa crew upang mag-shoot ng mapayapa. Gayunpaman, sa oras na ito, siya ay pampublikong hinirang ng maraming mga parangal at kahit na nagkaroon ng pagkakataong manalo ng Best Actress Award ngayong taon. Gayunpaman, wala siya sa seremonya ng parangal at hindi nagpakita. Talaga bang sumuko si Arya para sa pelikulang iyon? Feeling ko talaga ayoko sa maling tao. Hindi kumikilos si Arya para sa katanyagan at kayamanan. Siya ay down to earth na nagpapatunay sa sarili. Ang puntong ito ay nagkakahalaga ng pag-aaral ng lahat ng aming mga tagahanga. Inaabangan ko ang bagong pelikula ni Arya. Kahit ano pang acting niya, susuportahan ko. Hindi kaya sinasadya ito ng kumpanya? Hayaan mo muna siyang sumisid at pagkatapos ay lumabas para makakuha ng kasikatan. Gaano man magkomento ang labas ng mundo kay Arya, ang kanyang pagbabalik ay itinuturing na isang himala. Sa loob lamang ng ilang maikling buwan, matagumpay siyang nakabalik sa posisyon ng nangungunang aktres sa bansa at malapit ng tumuntong sa internasyonal na yugto. Ngunit sa oras na ito, pinili niya talaga ang isang pelikula na may maliit na tema at nakatuon sa pag-arte, tinatanggihan ang mga imbitasyon ng maraming mga palabas sa fashion. Inaabangan ng lahat kung ano ang magiging kinabukasan niya. Dahil sa pagsusumikap ni Arya, napakataas ng kanyang acting completion rate. Nakuha na niya ang higit sa kalahati ng mga eksena. Katatapos lang ng araw at espesyal na pumunta si Allen sa production crew para sunduin siya. Di ba sabi nila may meeting sa hapon? Bakit ka nandito? May isang bagay na dapat mong masaksihan ng iyong sariling mga mata. Binuksan ni Allen ang pinto at hinila si Arya papasok sa sasakyan. Ano ito? Ganun ba kaimportante? Medyo nagulat si Arya. Mukhang hindi espesyal ang araw na ito. Mumiti lang si Allen at hindi na nagsalita. Tumango lang siya at sinabing napakahalaga. Sinamantala ni Arya ang pagkakataong ito para magpahinga sandali. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay nakaparada na ang sasakyan sa bukana ng kanilang villa. Bahay. Hinawakan niya ang kamay ni Arya habang tinutulak ang pinto at sabay silang pumasok. Gayunpaman kayon tila nagbago ang kanilang tahanan. Ang mga pulang rosas ay inilagay sa buong lugar, kasama ang mga pares ng mga kumot at aksesoris. Nagkaroon din ng masaganang hapunan sa mesa. Kailan mo ito inayos? Masayang tumalikod si Arya at niyakap si Allen. Thank you for your efforts, but you specially brought me back. Gusto mo bang sabay kayong mag-dinner? Lumapit ka at tingnan mo. Hinawakan ni Allen ang kamay niya at umupo sa tabi ng sofa. Ngayon lang napansin ni Arya ang isang magandang nakabalot na kahon sa coffee table. Mayroon lamang isang libro sa loob, memory fragment. Gusto ko munang ibahagi ito sa iyo, maligayang bagong kasal. Seryosong hinawakan ni Allen ang kamay niya at sinabi sa kanya. Allen, tumingin si Arya sa libro at mas masaya siya kaysa sa iba. Dahil sa kanilang dalawa ang sandaling ito. Hindi lang yun. Punta tayo sa kwarto para tingnan. Hinila siya ni Allen para buksan ang pinto ng kwarto. Nakakabigla ang mga pulang dekorasyon sa loob. Maging ang mga kortina sa kama ay pula. Ito ay isang bagong silid. Since we are going to announce the marriage, we have to look like we are married. Sa hinaharap, tuwing anibersaryo, aayusin ko ang aking tahanan ng ganito. Bawat taon ni. Napaluha ang mga mata ni Arya. Gaano mo nakatagal inayos? Mula sa araw na sinabi mo na gusto mong isapubliko, marahan siyang niyakap ni Allen. Gusto kong ibahagi sa iyo ang lahat. Ito ay hindi lamang isang libro, ito ay isang kwento. Bawat minuto ng buhay ko. Si Arya ang kanyang female lead sa pelikula. Sa buhay niya, siya lang din ang babaeng lead niya. Bagaman tayo ay nasa isang flash marriage, umaasa ako na maaari kang maging tulad ng ibang mga nobya at mahalin. Biglang yumakap si Arya sa kanyang mga braso at lumuha.
Noong pinakasalan niya ito, hindi niya akalain na darating ang araw na ito. Mabait ka talaga sa akin. Sabi ni Allen sa mahinang boses, mas marami kang ginawa para sa akin. Pumusta ka sa akin? Paano ko hahayaang mawala ka? Allen ni. Mahina niyang tinawag ang pangalan niya. Pagkaraan ng ilang sandali, napuno ng alindog ang silid. Napakabilis, nakuha ni Martin ang impormasyon ng isang bagong serye sa GE na inilunsad ng isang kumpanya ng pelikula. Ang nilalaman ay lubos na katulad ng key memory fragment. Pinangalanan itong Star Memories. Para mas mabilis na maipalabas, naghahanda silang i-shoot at i-broadcast ito online in the form of an online GE series. Higit pa rito, nagdagdag sila ng mga emosyonal na eksena at higit pang mga intimate na eksena. Pwede ba itong maaprubahan? Napatingin si Allen sa dokumento. Dapat gusto nilang subukan ang kanilang kapalaran. Mas madali na nilang ipasa ang mga online drama ngayon. Saka marami na rin siguro silang na-clear na obstacles sa shooting nila. Nagbigay sila ng maraming pagsisikap upang labanan ang mga dahwa. Kailan nila ibo-broadcast ito? Sa pagtatapos ng buwan, sagot ni Martin. Binaliwala lang ni Allen ang impormasyon at sinabing, ayokong makakita ng anumang balita tungkol sa pelikulang ito. Ang pagtitiis ay gagawin lamang ang mga taong iyon na mas walang prinsipyo. Sa mundong ito kung saan nabiktima ng malalakas ang mahihina, hindi na kailangang maging maawain. Presidente. Gagawin ko agad. Tumalikod na si Martin at lumabas ng opisina. Hindi naging madali ang gumawa ng pelikula na may magagandang resulta. Narinig ni Arya mula kay Bieber na ang script ay ginaya ng isang tao, ngunit dahil ang dahwa ay gumamit ng isang pwersang pamamaraan sa unang posibleng sandali, napakabilis, lahat ng mga balitang inilabas ng kabilang partido ay nawala. Maging ang pangalan ng pelikula ay nawala ng walang bakas. Gayunpaman, ilang beses nila ito maaaring harangan? Dahil sa pagkakamali ni Skylar, walang nakakaalam kung ano pang paraan ang gagamitin ng kabilang partido. Arya, ang librong kinuha mo ay tinatawag ding memory fragment. Baka ito ay hinango sa script natin? Napansin ng isang kawani ang libro sa kanyang mga kamay at nagtanong. Gusto mo bang basahin? Tara bibili tayo. Saan natin mabibili ang librong ito? Umiti ang staff at sinabing, gusto kong itago ito para sa koleksyon. I can tell you this, but favor muna ako. Kailangan ko ng online celebrity na kayang gumawa ng hype. May kakilala ka ba? Ang librong nasa kamay niya ay sample book lang. Ang oras ng tunay na hitsura ng memory fragment novel ay kalahating buwan mamaya. Kung sakali, nakaisip ng paraan si Arya. Mabilis na dinyal ni Arya ang numero ni Allen at sinabi sa kanya kung ano ang iniisip nito. Nagmamadali ang production team. Bagamat malapit nang matapos ang pelikula ko, napakahalaga pa rin ang bahagi ni James. Ang nobela ay nasa merkado sa kalahating buwan. Upang mapatahimik ang mga taong iyon, maaari naming ibenta ito ng maaga. Hayaan ang mainstream media na ibahagi ang mga kapanapanabik na mga segment at pagkatapos ay ibenta ito ng maaga. Ang kita ay hindi ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalagang bagay ay ipaalam sa lahat na ang kwentong ito ay atin. Napangiti si Allen nang marinig iyon. Ikaw talaga ang babae ko. Kahit gaano pa kita ispoil, malinis pa rin ang isip mo. Naisip ko rin kapag nagkataon. Gusto kong tulungan kang ibahagi ang iyong pasanin. Okay. Hihilingin ko kay Martin na ayusin ito. Alagaan mo ang iyong sarili sa crew at kumilos ng mapayapa. Umiti si Allen at sinabing, dadalhan kita ng hapunan ngayong gabi at painitin ang iyong kama. Kahit ilang beses na silang naging intimate, hindi mapigilan ni Arya na mamula. Ang lalaking ito ay maaaring palaging magpatibok ng kanyang puso anumang oras. Ibinaba ni Allen ang kanyang telepono, ngunit narinig na ni Martin ang kanilang pag-uusap. Talagang matalino si Madam, tulad ng naisip ng presidente. Inutusan na siya ni Allen na gawin iyon at patuloy pa rin ang mga bagay-bagay. Itago mo ito ng sikreto. Itinaas ni Allen ang kanyang mga mata, isang mapanganib na tingin sa kanyang mukha. Agad na itinaas ni Martin ang kanyang mga braso at nangakong, hindi ako magsasalita. Nakita ko ang mga tao online na nagsasabi na ang memory fragment ay maglalathala ng isang nobela. Gusto kong bilhin. Saan nila gustong ibenta?
Narinig ko rin. Nakita ko pa si James na nagbabrowse online. Hindi ko lang alam kung saan bibilhin. Sa sandaling ito, ang paggalaw ni James ay nagpasiklab sa mga talakayan ng mga netizens. Hindi na nila kailangan pang gumastos ng kahit isang sentimo para maisapubliko ito. Maraming tao ang nagsimulang bigyang pansin ang nobelang ito. Kaagad pagkatapos, hindi lamang napansin ng mga tagahanga ng pangunahing aktor ang bagay na ito, kundi pati na rin ang iba pang mga tagahanga. Maraming web anchor ang nagtutulak sa nobelang ito. Pagkatapos nito, nilagdaan ng Dahua ang isang kasunduan sa pakikipagsosyo sa isang kilalang kumpanya ng pag-publish sa industriya. Ang memory fragment ay opisyal na ibebenta pagkatapos ng bagong taon at ito ay nasa paunang yugto pa lamang. Gayunpaman, maglalabas ito ng mga kapanapanabik na segment sa opisyal na website at panapanahong i-update ang nilalaman. Nakakabilib talaga ang scriptwriter ng memory fragment. Kakaiba ang kanyang imahinasyon. Ang balangkas ay parehong nakalilito at medyo nakakatakot sa parehong oras. Tamang-tama ito sa aking panlasa. Nascam ako ng marketing account. Kaswal ko itong tinapik. Hindi ko ini-expect na hindi ako makakapigil ngayong nakita ko ito. The author of this book should be the scriptwriter of that movie, di ba? Sino ba talaga ito? Parang hindi rin sumagot ang kumpanya. Mukhang maganda talaga. Hindi ba ako makakabili? Sa ilalim ng buong pagtulak ng Dahua, ang momentum ng T-Memory Fragment ay tumaas araw-araw. Ang mga pelikula at nobela ay konektado at sinuportahan ang isa't isa. Ang mga fans at netizens ay suportado ang isa't isa. Sa oras na ito, ang lahat ay nagbigay pansin sa isang bagay. Sino ba talaga ang may akda ng ganoon kagandang kwento? Hindi kaya may ganoong talentong nakatago sa Dahua? Maging si James ay hindi na iwasang magtanong kay Arya nang may pagtataka, ikaw ang unang taong nakakuha ng sample book. Kilala mo ba itong author? Umiti si Arya at sinabing nasa kanyang mga kamay ang nag-iisang memory fragment sa mundo. Kahit na sabihin niyang hindi niya kilala ang may akda ng libro, walang maniniwala. Kaya mas mabuting magsabi ng totoo. Pahiram sa akin ang librong ito. Sabi ni James at inabot ito para kunin pero tinanggihan ni Arya. Hindi ko maipapahiram sa iyo ang librong ito. Mariing sabi ni Arya. Kung gayon, bakit araw-araw mong dinadala ang aklat na ito sa produksyon? Naiinggit kami sa iyo. Sinulyapan siya ni James, hindi ka ba nagpapakitang gilas? Ngumiti si Arya, ngunit sa ilalim ng kanyang ngiti, lumuwag ang kanyang kalooban. Dahil ang maitim na ulap na bumabagabag sa kanila ay tuluyang natangay ng hangin. Ngayon, sikat na ang memory fragment. Ang sumunod ay ang lahat ng uri ng entertainment news, lalo na't ang Dahua ay hindi kailanman nagsiwalat ng pagkakakilanlan ng babaeng lead sa labas ng mundo. Hindi na ito napigilan ng mga mamamahayag at gumamit ng lahat ng uri ng pamamaraan para makuha muna ang impormasyon. Hindi man lang sila nagdalawang isip na pumitik sa dingding at palihim na kumuha ng litrato. May mga pumunta din sa mga kalapit na hotel para tingnan kung may kwarto ba si Arya. Sa kanila, may mga empleyado ng hotel na tinutuluyan ni Arya. Ginamit nila ang kanilang otoridad para palihim na pumasok sa silid ni Arya at iligal na kumuha ng ebidensya. Ang babaeng lead ng memory fragment ay si Arya. Hindi siya itinago ng Dahua, ngunit binigyan siya ng pinakamahusay na mapagkukunan. Inilantad ng mga tagaloob ang silid ng hotel ni Arya at kinumpirma ang mga alinggaw ng kanyang paggawa ng pelikula. Sa loob lamang ng isang gabi, kumalat na sa buong internet ang naturang balita. Agad na nagpadala si Allen ng mga tao sa public relations upang alisin ang balita na may malinaw na address at pagkatapos ay hayaan ang production team na dagdagan ang kanilang seguridad. Siya ba talaga ang nag-shoot ng pelikulang ito? Matapang talaga siya. Halatang hinahamon niya si Skylar. Sa tingin ba niya ay mas mataas ang kanyang kakayahan sa pag-arte? Talagang itinago niya ito ng mabuti. Dahil manager niya si Alan Jones, kaya niyang kunin lahat ng resources. Ito ay malilim na negosyo. Matapos marinig ng labas ng mundo ang balitang ito, inatake nilang lahat si Arya at ginamit ang lahat ng uri ng mga komento upang mag-isip tungkol sa kanyang dumi. Walang naramdaman na nakuha ni Arya ang papel na ito sa pamamagitan ng pag-asa sa lakas. Hindi na talaga nakatiis si Luna.
Napatingin siya kay Arya na tahimik na naghihintay sa gilid at naghihintay ng palabas. Sa sobrang galit niya ay para siyang lobo at sasabog na. Hindi na bago. Na-encounter ko na ang ganitong bagay dati. Noong kakadebut pa lang ni Arya, natanong na rin siya sa ganitong paraan. Iba na ang sitwasyon ngayon. Naikuyom ni Luna ang kanyang mga kamao. Kahit na malinaw sa kanya na ang mga salitang iyon mula sa labas ng mundo ay hindi totoo, nang makita niya ang mga salitang iyon, talagang tumagos sa kanyang puso. Mentally prepared na ako. Alam na alam ko ang ginagawa ko. Ayokong mangako kahit kanino. Naniniwala akong magtatagumpay ang pelikulang ito. Medyo nanlumo si Luna pero nag-ipon pa rin siya ng lakas at sinabing, kapag ipinalabas ang pelikula, hayaan silang buksan ang kanilang mga mata at tingnan kung anong uri ng pag-arte ang. Then just wait patiently for the movie to be released. Bakit galit na galit ka? Mumiti si Arya at tinapik ang balikat ni Luna. Kahit gaano pa siya kalmado, kung patuloy na magbabasa ng balita si Luna sa kanyang harapan, makakaapekto ito sa kanyang kalooban. Arya D. Luna secretly knitted her brows. Alam kong mas malakas ang tibay mo kaysa ordinaryong tao, pero alam ko ang yabang mo. Sa sinasabi ng iba ng ganito, naaawa ako sa iyo. Naniniwala ako na magtatagumpay ako. Kaya, dapat kong gawin ang bawat hakbang ng tuloy-tuloy. Kung lagi kong pinapahalagahan ang iniisip ng labas ng mundo, hindi na ako tatayo rito. Sa mas maraming pagtatanong sa kanya, mas gusto niyang makagawa ng perpektong resulta. Nang matapos siyang magsalita, ipinaalam sa kanila ng drama manager na magsisimula na ang shooting ng susunod na eksena. Dire-diretsong naglakad si Arya. Nilakad na niya ang lahat sa panunumbat. Wala siyang pakialam. Gayunpaman, nang tanungin ng mga taong iyon ang screenwriter ng pelikulang ito, hindi niya ito matiis. Paulit-ulit ang mga salitang iyon sa kanyang isipan na nakaapekto sa shooting ng kanyang pelikula. Bagamat sinabi na ito ng direktor sa huli, ito ay matapos mabigo ng higit sa 10 beses. Higit pa rito, ang epekto ay hindi masyadong perpekto. Mabilis na pumunta sila sa gilid ni Arya. Ano ba, wala ka sa mabuting kalagayan? Ayos lang. Ako na lang mag-a-adjust. Tumayo din si Bieber at tinanong si Arya kung masama ba ang pakiramdam niya. Mumiti si Arya at umiling. Pagkatapos niyang mag-makeup, kumuha siya ng isa pang larawan, ngunit ang epekto ay hindi perpekto. Ang reporter na palihim na kumukuha ng litrato sa dilim ay dumura. She only has this kind of acting, yet she still dares to be the female lead of such big production. Talagang may umaalalay sa kanya. Napakawalang pigil niya. Tinatrato ba niya ang entertainment industry bilang isang parke? So ano? May magaling siyang boyfriend. Sige, kumuha ka ng magandang litrato. Ang pinakamahalagang bagay ay ilantad ang katotohanan. Napakabilis, dumating din si Allen sa crew para makita siya. Nang mabalitaan niyang wala sa magandang kondisyon si Arya ngayon, agad siyang pumunta sa set at humawak sa kamay ni Arya. Anong meron? Ibinaba ni Arya ang kanyang ulo at sinabi sa mahinang boses, wala akong pakialam kung pagalitan nila ako, pero bakit nila pinagagalitan ang scriptwriter ng pelikulang ito? Ito ang pinakakinagalit niya. Pagkarinig ni Allen, sumilay ang ngiti sa kanyang gwapong mukha dahil isang pamilya tayo. Nabigo siya dahil sa kadahilanang ito na nagpadama sa kanya ng kalungkutan at kaligayahan. Hindi ko lang matiis na sinisiraan ka ng mga tao. Magiliw na hinaplos ni Allen ang kanyang buhok. Huwag kang malungkot. Lilipas din ang mga bagay na iyon. Si Arya ay palaging napakahusay sa puntong ito. Pero ngayong nangyari na si Allen, hindi niya napigilan ang puso niya. Kaya niya kayang mahalin ang isang tao ng labis. Palalim ng palalim ang nararamdaman niya para kay Allen. Kapag na-encounter niya ang bagay ni Allen, mawawalan na siya ng gana at hindi kusang loob na aalagaan siya. Maaalala niya ito sa bawat segundo. Aayusin ko ang aking pag-iisip. Huminga ng malalim si Arya at tuluyang binitawan ang bagay na ito. Saka siya tumalikod at umalis sa pagkakayakap ni Allen. Naglakad siya papunta sa kamera. Sa pagkakataong ito, inisip niya ang lahat ng linya sa kanyang isipan. Nakayuko siya at hindi tumingin sa kamera. Nang sumigaw ang direktor sa simula, ang kanyang emosyon ay agad na nasa lugar. Tumayo siya at binuksan ang pinto, tinawag ang may-ari ng bahay. Ito lang ang pera ko.
Kunin mo lahat. Ibababayaran kita. Ang may-ari ay mukhang hindi niya naintindihan ang kanyang mga salita at tusong sinabi, imposible, umalis ka kaagad. Tumalikod si Arya at nagmamadaling pumunta sa kusina para kumuha ng kutsilyo. Diretso siyang lumapit sa liig ng may-ari. Sa pagkakataong iyon, puno ng galit ang mukha niya. Malinaw niyang ipinakita ang udyok na sumugal. Nagulat ang lahat sa kanyang pinigilan at bahagyang paos na boses. Binigyan na kita ng pera, bakit mo pa ako pinipiga? Pagkatapos ay hawak-hawak ni Arya ang kutsilyo at unti-unti itong binawi. Lumapit siya sa liig niya. Kung hindi mo binitawan, hindi ako aalis. Mamamatay ako dito ngayon. Tingnan natin kung paano ka upahan ng bahay. Muling ginamit ni Arya ang kanyang husay sa pag-arte para masakop ang lahat. Tapos na. Ang babaeng lead na ginampanan ni Arya ay talagang isang taong nasa bingit ng schizophrenia. Kung hindi siya mag-iingat, magiging mapagkunwari siya. Ngunit sa antas ng kontrol na ito, napakahusay ng ginawa ni Arya. Maaari nitong dalhin ang madla sa papel, ngunit hindi ito makaramdam ng labis na takot sa mga tao. Sa oras na ito, nanood din ang dalawang paparazzi sa pagtatanghal. Nagdududa sila sa kanilang mga mata. Masama ba? Yung patuloy na nang at itong isang beses na pumasa. Tao ba ito? Paanong may magpe-perform ng ganoong eksena sa ganoong oras? Sobrang nakakaloka. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo at tumingin sa kamera na nasa kanilang mga kamay. Gusto mo pa ba siyang tadtarin? Sa palagay ko ang ilang mga tao sa internet ay lumampas na. Mukhang magaling siyang umarte. Ang minsan ay walang ibig sabihin. Hindi ba ngayon lang siya naging nang? Ang dalawa sa kanila ay dumating sa konklusyon na ang eksenang ito ay hindi kumakatawan sa karaniwang pamantayan ni Arya. Napakaraming pagsisikap ang ginugol nila sa pagbabalak kayo at palihim na pagbaril, kaya syempre, kailangan nilang isagawa ang gawain hanggang sa wakas. Sa katibayan ng live na paggawa ng pelikula, ang mga alingaw ng pagbaril ni Arya sa pelikula ay ganap na nakumpirma. Isa pa, ang nilagay lang ng dalawang paparazzi ay yung content ng nakinunan nila, hindi yung minsang na post. Kaya naman, ang buong entertainment circle ay maisaloobin na nanonood ng magandang palabas. Gusto nilang malaman kung anong uri ng pangit na galaw ang ginawa ng Dahwa. Napakalalim ng entertainment industry, paano nila hahayaang manguna ang isang yaong aktor na kababalik lang? Kung ito ay mag-shoot ng isang ad, hindi masama ang hitsura ni Arya, ngunit ang pag-arte. Kailangan niya ng oras para mahasa ang kanyang kakayahan. Nag-shoot lang siya ng ilang advertisement at ilang reality show documentaries, pero gusto niyang tumuntong sa international stage. Ang gustong makita ng madla ay totoong pag-arte, hindi ang ilang tao na pumipilipit at pumipilipit ng mata. Ang Dahwa ay naghahanap ng kamatayan. Ask her to go back and shoot the commercial. Huwag mong sirain ang palabas. Sa oras na ito, ang iba pang mga sikat na lugar ay dapat na screen ng paisa-isa na nagdudulot ng kaunting epekto sa memory fragment. Mayroon ding mga tao na gumamit ng mga numero sa takilya ng ilang kamakailang mga pelikula bilang isang halimbawa na hinulaang hindi magiging perpekto ang mga numero sa takilya ng memory fragment. At may mga taong hinulaang hindi magiging perpekto ang mga numero sa takilya ng memory fragment. Ang pinakamalaking problema ay ang babaeng lead, si Arya. Dahil hindi niya kayang tiisin ang bigat ng papel na ito. Kasabay nito, dalawang pangunahing produksyon na pelikula ang ipapalabas sa parehong oras. Ang Melting at Life's First Destruction ay parehong komersyal na pelikula na angkop sa panlasa ng manonood. Gumamit sila ng napakalakas na tauhan ng pelikula at isang lineup ng mga artista. Sa paghahambing, ang memory fragment ay walang gaanong kalamangan. May mga tao pang ang nagsabi na si James ay hinila pababa ni Arya sa pagkakataong ito. Sunod-sunod na namumukod tangi ang mga tagahanga ni James at inakusahan si Dahwa na nagbabago ng mga tao ng walang taros. Sinabi pa nila na si Arya ay hindi angkop para sa papel na ito. Ang katotohanan na siya ay maaaring kumilos ay ganap na makulimlim. Palitan mo ang babaeng lead. Sino to? Kung gusto mo siyang purihin, hayaan mo ang ating James na maging scapegoat. Ibahin mo si Arya. Magiging maayos ang lahat. Dahil lalong lumalala ang sitwasyon, labis ang pag-aalala ng tropa sa kalagayan ni Arya.
Natatakot sila na maapektuhan siya ng mga taong iyon at hindi magiging malaking bagay kung maantala niya ang pag-unlad. Ang pinakamahalagang bagay ay maaaring makaapekto ito sa kanyang karera sa pag-arte. Arya, wag mo silang pansinin. Malapit nang matapos ang play mo. Pagdating ng panahon, ipakita ang ebidensya sa mga taong iyon at hayaan silang palawakin ang kanilang pananaw. Sa kabilang banda, narinig ni James ang mga salita ng mga sumusuportang aktor na ito at dahan-dahang sinabi, "Kailangan mo ba akong linawin para sa iyo?" Hindi, mahinahong sagot ni Arya. Alam niyang malapit nang ipalabas ang pelikula at hindi siya papayagan ng kanyang exclusive broker na mabuli. Nakita ni James ang ngiti ni Arya at naintindihan niya agad ang ibig niyang sabihin. May mga bagay na kailangang linawin sa lalong madaling panahon. Otherwise, pag na-miss natin, hindi natin alam kung may chance pa. Matagal na siyang nasa entertainment circle at maraming artistang babae ang na-depress matapos maaktuhang maling akusahan. Although Boss Jones has prepared everything for you, minsan, kailangan mo pa ring isipin kung saan ka pupunta. Kung tutuusin, hindi ka laging umaasa sa kanya. Magiging pabigat lang niya iyon. Habang nagsasalita si James ay nakatayo na si Allen sa likod ni Arya. Napakagaan ng kanyang mga yapak kaya hindi siya nito napansin. Kung gayon, dadalo ka ba sa pangunahing kaganapan sa susunod? Isinara ni James ang script sa kamay niya. Hindi ko ginagawa ito para tulungan ka. Ayaw ko lang na ilibing ang screenwriter ng pelikulang ito. Lumingon si Arya at tumingin kay Allen sa pagkakataong ito. Nakita niyang bahagyang nakataas ang gilid ng bibig nito. Gayunpaman, hindi siya makapagpahinga sa kanyang puso. Naiisip niya tuloy, kung hindi mataas ang box office ng Memory Fragment. Hindi mangyayari iyon. Matigas na sagot ni Allen. Si Arya ay nagtatrabaho ng husto sa kanyang mga mata. Imposibleng matalo siya sa ganoong bagay. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko ngayon, kung ano ang sinasabi ko, at kung paano ko maibabalik ang sitwasyon. Sa totoo lang, medyo nag-aalala pa rin ako. Ang iyong mga kasanayan sa pag-arte at ang mga kasanayan sa relasyon sa publiko ni Director Jones ay gagawin kang pinakamaliwanag na bituin sa madaling panahon. Sigurado si James tungkol dito. Ang ilang mga tao ay may kakayahan at talento sa pag-arte, ngunit hindi sila handang magtrabaho ng husto. Ang ilang mga tao ay nagtrabaho ng husto, ngunit wala silang magandang mapagkukunan. Kakaunti lang ang mga artistang may kakayahan at talento sa pag-arte at handang magtrabaho ng husto. Si Arya ang pinakamagaling sa kanila. Kaya't napagpasyahan ni James na ang landas ng kanyang bituin ay walang limitasyon. Sa ngayon, ang pag-arte sa role na ito ang pinakamahalaga para sa akin. Wala na akong ibang iisipin sa ngayon. Hindi mo na kailangang isipin dahil iisipin ng lalaki mo ang lahat para sa iyo. Sa mga oras na ito, may mga taong hinukay pa ang bahagi ng reality show na dati niyang kinunan kasama si Caroline. Mayroong maraming media na nag-claim na si Caroline ay walang anumang kakayahan sa pag-arte. Ngayon, ang pangungusap na ito ay ginamit kay Arya. Ang mga netizen na hindi nakaintindi kay Arya ay palaging nagsasabi ng ilang masasakit na salita. Nais ng mga tauhan ng pelikula na tumayo at magpaliwanag para kay Arya. Ngunit nang walang abiso ng production crew, walang sinuman ang nangahas na kumilos ng padalos-dalos. Galit na galit ako. Gusto ko talagang mabilis na maipalabas ang pelikula at maga ang mga mukha ng mga iyon. Ngayon, may mga nagbo-boycott na sa pelikulang ito. Kung magpapatuloy ito ba IT? Malamang gagawa ng susunod na hakbang ang mga dahwa. Maghintay pa tayo ng konti. Maliban sa mga netizens mula sa iba't ibang industriya, may mga direktor pa na nagsalita sa internet. Sa bilog na ito, maraming tao ang may kakayahan ngunit walang mapagkukunan o pagkakataon. Gayunpaman, palaging may mga taong lihim na nagmamanipula ng mga bagay-bagay at ginagamit ang katanyagan at kayamanan upang lituhin ang pananaw ng madla. Ang sinabi nila ay pawang mga pahiwatig na ginamit ni Arya ang kanyang mga koneksyon upang makuha ang papel at kahit na monopolyo ang mga mapagkukunan. Baliw ba ang direktor na ito? Hindi ka makakagawa ng magandang pelikula sa iyong sarili, kaya sinusubukan mong itulak ang paksa sa iba. Nakita rin ni Luna ang mga larawang pinost ng mga fans sa fans group. Sobra ang mga komento ng direktor. Sa sobrang galit niya ay hinampas niya ang mesa. Nagtataka ako kung bakit palagi siyang kumukuha ng mga masasamang pelikula.
Kaya lang masama siyang tao at inatake pa niya ang mga dahuan ng ganoon. May professionalism pa ba siya? Nakita ka ba niyang kumilos? Wala man lang siyang professional qualities. Wala siyang karapatang sabihin yan. Ang direktor at ang manonood ang may pinakamaraming karapatang magkomento sa husay ng mga aktor sa pag-arte. Gayunpaman, hindi pa nakita ng direktor na ito si Arya at nagsabi ng mga masasakit na salita. Anong karapatan niya? Gusto ba niyang mangbuli ng iba dahil lang sa nakafilm na siya ng ilang pelikula? Kahit ano ang gusto niyang sabihin, kalayaan niya iyon. Kalmado ang reaksyon ni Arya. Ginawa na niya ang lahat para hindi mabigla. Ngunit si Luna ay puno ng galit. Sinabi niya ang gusto niyang sabihin. Gagawin ko ang dapat kong gawin. Kapag ipinalabas ang pelikula, sasakit ang mukha niya. Nang walang anumang babala, ang lahat ng mga direktor ay sumalakay kay Arya. Nagsanib sila upang labanan ang mga babaeng bituin na umaasa sa mga mapagkukunan at mga tungkulin upang makakuha ng mga mapagkukunan. Sinabi pa nila na ang mga dahua ay hindi kwalipikadong maging pinuno ng industriya. Ang ugat nito ay ang pagbibigay ni Allen kay Arya ng napakaraming pribilehiyo. Gumawa pa sila ng listahan. Napatunayan na maraming magagandang script at pelikula ang sinira ng mga artista. Ang memory fragment ay niraranggo sa listahan. President, mukhang masyadong kahina-hinala ang bagay na ito. Malamang na hindi sila gagawa ng parehong hakbang ng hindi nag-iisip. Inilabas ni Martin ang mga ebidensyang nakalap niya. Nalaman ko na noong hinuli ng pulis si Sandra, may anak ng isang movie merchant sa eksena. Mayroon siyang hindi kumpletong script. Mula nang gumamit ang dahuan ng makapangyarihang paraan para sugpuin ang online na dramang iyon, palipat-lipat na sila. Ang mga pinagsamang direktor na ito ay lahat ay may koneksyon sa kanilang mga pamilya. Isang bahagi lang nito ang inimbestigahan ni Martin. Dapat mayroong ibang mga tao na hindi pa lumalabas sa ibabaw na nakikialam sa likod ng mga eksena. Sigurado akong nandito sila para kay Madam. Maging ang ilang naugnay na mga departamento ay gumawa ng pahayag na aalisin nila ang kapaligiran sa bilog ng entertainment at hayaang maging patas ang pagkakataon sa pagganap. Nangangahulugan ba ito na kung hindi binago ng mga dahwa ang mga tao at hahayaan si Arya na magpatuloy na maging pangunahing babae, magkakaroon ng mga problema sa panahon ng paglilitis? Tapos na ang performance ni Arya. Aayusin ko na mag-audition siya para sa susunod na eksena. Ito ay isang militar na pelikula, Red Son. Sa desk ni Allen, nandoon ang script at audition form para sa pelikula. Pulang araw. Natigilan si Martin. Hindi ba ito ang pelikulang idinirect ni Direk Chen? Siya ang unang direktor na tumayo at pumuna kay Madam. Gusto kong gumamit ng mga katotohanan para isara ang kanyang bibig. Matalim ang mga mata ni Allen. Matagal-tagal na rin simula noong galit na galit siya. Kung pumasa si Madam sa paglilitis di. Lumingon si Allen at tumingin sa labas ng bintana. It is nothing more than proof that the wife is strong enough. Tungkol naman sa play niya, ayoko talaga. Okay, gagawin ko agad. Puno ng pananabik ang mga mata ni Martin. Hindi na siya makapaghintay na makita silang masampal sa mukha. Sure enough, mas mapang-uyam ang chief executive officer nila. Hindi siya pumunta sa mga relasyon sa publiko o nagpaliwanag ng labis. Dahil hindi na matiis ng lalaking iyon si Arya, hahayaan niyang buksan niya ang kanyang mga mata at tingnang mabuti. Kung si Arya ay isang mahusay na artista o hindi. Sa oras na iyon, makikilala niya ang katotohanan at lahat ay mapapanood siyang sinampal sa mukha. Kahit nakagatin niya si Arya hanggang mamatay at sabihing walang kakayahan sa pag-arte si Arya, hindi papayag ang ibang judges, di ba? Sa ganitong paraan, hindi lamang tumahimik ang kabilang partido, ngunit hinayaan din na masira ang mga tsismis na si Arya ay walang kakayahan sa pag-arte. Noong gabing iyon, ang audition script na ito ay ipinadala sa mga kamay ni Arya. Madam, ang papel na ito ay isang babaeng opisyal mula sa dalawang partido. Kung willing kang sumubok, may specialized teacher na gagabay sa iyo sa acting at shooting. Tama na. Alam ng asawa niya ang iniisip niya. Alam ko. Mumiti si Arya at tumango. Siya ay palaging interesado sa papel na ito. Hindi siya mahina at magiliw na babae. Sa halip, ginamit niya ang sarili niyang lakas para lumaban. Habang nagsasalita si Martin, naisip niya ang nangyari sa nakaraan.
Sinabi rin ng presidente ang parte tungkol sa mga acting scenes. Maaari kanyang turuan ng personal. Ang presidente ay napakagaling makipaglaban. Ngumiti si Arya at tumango. Okay, di. Madam, bigyan mo ako ng stage name. Ako na ang mag-aayos para sa audition. Isang stage name. Tapos tawagin mo akong Emma. Inilalabas lang niya ang tunay niyang iniisip. Aayusin ni Allen na mag-audition siya. Gusto lang niyang patunayan niya ang galing niya sa pag-arte at hindi talaga umarte. Pero kahit ganoon, seryosong pinaghandaan si Arya. Higit pa rito, inaasahan niyang bigyan siya ni Allen ng acting lesson. Sasamantalahin niya ang pagkakataong ito para sampalin ang mukha ni Director Chen. Isa rin itong magandang pagkakataon para sa kanya na maging positibo tungkol sa memory fragment. Nais din niyang kumuha ng magandang regalo sa kasal. Dahil malapit nang dumating ang oras ng audition, si Arya ay nasa pagitan ng shooting ng memory fragment at nagsasanay ng shooting at action scenes. Dahil limitado ang oras, pangunahing nakatuon siya sa pangunahing pagsasanay sa mata at katawan. Sa simula, ang shooting coach na kinuha ni Allen ay may napakaswal at tamad na ugali. Ang akala niya ay girlfriend na ni Allen si Arya at hindi siya magiging seryoso sa mga detalye. Ngunit pagkatapos makita si Arya, napagtanto niyang mali siya. Very firm at seryoso ang aktres na ito sa script. Maliban doon, bumalik din si Arya sa hotel kinagabihan para mag-practice kasama si Allen sa gifting. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Allen ang pakikipaglaban. Sa kabutihang palad, palaging binibigyang pansin ni Arya ang fitness at pagsasanay sa kalamnan, kaya natanggap niya ang ganitong uri ng intensity. Kung hindi kakayanin ng ibang artista. Noong una ay inakala ni Arya na ang isang kasing lalim ni Allen ay ayaw makipag-away o magboxing. Ngayon, ipinakita niya sa kanya ang isang napaka-espesyal na panig. Kakaiba ba na natuto akong lumaban? Sabi ni Allen. Umikot siya at sinipa ang sandbag. Napatingin si Arya sa gilid. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Ang aksyon na ito at ang kanyang mukha ay masyadong cool. Hinangaan ni Arya ang kagwapuhan ng kanyang asawa habang nagsisikap na matutunan ang lahat ng uri ng paggalaw, nagsusumikap na maabot ang pinaka-perpektong estado. Mayroon pa ring mga alinggaw-ngao sa labas ng mundo, ngunit ang dahwa ay hindi kailanman gumawa ng anumang opisyal na pahayag. Sunod-sunod na nagreklamo ang mga fans ni James sa pag-aakalang ito ay dahil sa walang pananagutan sa kanya ang production crew at brokerage agency. Sinuportahan nila si James na i-terminate ang kontrata sa kumpanya. Bakit mo gustong i-drag ang pamilya natin dito? Maapektuhan nito ang kanyang acting career. Walang pananagutan ang dahwa para dito. Walang sinuman ang makakapagpabago sa babaeng lead. Dapat si Arya. Pwede namang barilin mo na lang. Anyway, hindi ako manunood. Ayokong makita si James na sinisiraan ng aktres na iyon. Kahanga-hanga siya sa kanyang suporta. Maliban sa mga nakakita sa pag-arte ni Arya at alam na may husay siya sa pag-arte, walang ibang gustong gumanap siya bilang female lead. Walang nag-iisip na kaya niyang gampanan ang papel ng babaeng lead sa naturang drama. Nang gabing iyon, umuwi si Allen para maghanda ng hapunan at sinabi kay Arya, "Bukas, sasama ako sa iyo sa audition." Hindi na kailangan. Gumagamit lahat ng mga pangalan ng entablado ang aking mga materyales. Kung sasama ka, hindi ba effective? Mumiti si Arya at sinabing, alam ko na ang gagawin. Hahayaan kong makita ito ng lahat. Bago ipahayag ang kasal, nagtrabaho ka ng hustot. Kalmado at kontentong humiti si Arya sa kanyang yakap, hindi ako pagod. Kung ikukumpara, pakiramdam ko ay higit pa sa akin ang inakbayan mo. Mas pinaghirapan mo ako. Sige, matulog ka na. Hinalikan niya ito sa noo at sinubukang patayin ang ilaw sa kama. Ngunit direktang ipinulupot ni Arya ang kanyang mga braso sa kanyang lieg at mahinang sinabi, pero ayokong matulog ng maagad. Kung gayon ano ang gusto mong gawin? Mula sa kanyang invasive na mga mata, tila ibang Arya ang nakita ni Allen. Gusto kita. Nilapitan siya ni Arya at sinabing, noong nagsasanay ako, tinutukso ako ng bawat kalamnan sa katawan mo. Isa lang akong ordinaryong babae. Paano ko ito malalabanan? Kaya kailangan mong gantihan ako ngayon. Agad na ngumiti si Allen at tumalikod para pigilan siya, since you saw through me, then me.
Ang sikat na pelikulang militar, Red Son, ay na-audition sa publiko. Matagal nang kumalat ang balitang ito online. Mayroong kasing dami ng 500 katao ang lumahok sa audition at higit sa 100 sa kanila ang narito para sa female lead. Maliban sa pangunahing direktor, si Director Chen, ang hukom, mayroon ding 3 pang assistant director, 2 producer, at ang mga kinatawan ng mga namumuhunan. Ang nasabing lineup ay makapangyarihan at sapat na patas. Ang pagkakasunod-sunod ng mga aktor ng audition ay napagdesisyonan sa pamamagitan ng pagbunot ng palabunutan pagdating nila sa venue ng panayam. Sa madaling salita, karaniwang walang sinuman ang maaaring pekin ito o magkaroon ng background na nagpapahintulot sa lahat ng mga hukom na bumoto para sa kanya ng sabay-sabay. Sa script ng audition, mayroong 5 eksena at malayang makakapili ang isa kung alin ang gaganap. Pagkatapos pumasok ni Arya sa audition venue, sinuot niya ang kanyang sombrero at tahimik na umupo sa sulok. Sa mga artistang kasali sa audition na ito, ang mga sikat ay pawang naghihintay sa exclusive dressing room para tawagan ang numero. Ang mga bagong dating lang ang maghihintay sa bulwagan. Sa oras na ito, may ilang kinakabahan na rookies na naghahanda ng kanilang mga linya malapit sa Arya. Walang nakapansin sa kanya. Nakita ni Arya na karamihan sa kanila ay naghahanda para sa pinangyarihan ng labanan ng espiya. Actually, bagamat mas orthodox at heavy ang atmosphere ng buong pelikula, hindi ibig sabihin na kailangan nilang pumili ng ganoong klaseng eksena para subukan. Minsan, kinailangan pa nilang umasa sa kanilang individual na perception at explosive power. Nang makitang isa-isang pumasok sa audition hall ang mga taong nakapaligid sa kanya, mas lalong nabalisa ang mga tao sa paligid ni Arya. Patuloy silang nagtipto at ang ilan ay nagpunta pa sa banyo ng 4 o 5 beses. Umupo si Arya sa kanyang upuan at mukhang tahimik. Biglang may nagkusa na kausapin siya sa gilid. Isa itong babaeng maikli ang buhok na naka-white shirt. Napakakahulugan ng kanyang ngiti. Nandito ka rin para sa audition? Parang hindi ka kinakabahan. Tumingin si Arya sa kanya, okay lang ako. Ayaw niyang magsalita ng marami. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang babaeng kumausap sa kanya noon, ngunit hindi niya maalala kung saan. Ang kanilang kapalaran ay hindi lamang hanggang ngayon. Ito rin ay isang bagay na hindi kailanman maiisip ni Arya sa hinaharap. Rebecca, ikaw na. Narinig ng babaeng maikli ang buhok ang boses ng manager niya at sumagot. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabi kay Arya, karangalan kong makilala ka rito, Arya. Direkta niyang inilantad ang disgis ni Arya. Gayunpaman, hindi nataranta si Arya. Sa sandaling magtama ang kanilang mga tingin, naramdaman nilang pareho na ang isa ay isang napaka-interesante na tao. Pagkatapos noon, pumasok si Rebecca sa audition hall at pinili ang unang eksena. Nag-utos ang babaeng opisyal na umatras, bago ang labanan at nakipag-away sa kanyang kasamahan na nagpumilit na manatili. Pagkatapos noon, pinatay niya ang kanyang kasama at pinaalis siya. Nanatili siya upang harapin ang kaaway ng mag-isa. Binigyang pansin ng eksenang ito ang explosive power ng mga aktor. Lalo na kapag hindi siya makakilos ng hindi tama, babagsak ang imahe ng buong babaeng opisyal. Pinili ni Rebecca ang eksenang ito para ipakita ang kanyang pinakamahusay na pagganap. Sinigawan niya ang kanyang mga kasama, utos ito. Kailangan mong umalis. Ang kanyang mga mata at tono ay nasa lugar sa isang iglap. Pagkatapos, tumalikod siya, tumawid sa mesa, at direktang pinatumba ang kanyang kasama. Sa isang masakit na ekspresyon, inalalayan niya ang kanyang kasama, at pagkatapos ay inutusan ang iba na agad na ipadala siya palabas ng lungsod. Matapos maglabas ng naturang utos ang babaeng opisyal, handa na siyang isakripisyo ang sarili. Sa pagkakataong iyon, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Gayunpaman, mayroon pa ring malungkot na pakiramdam ng isang bayani na namamatay. Nang makita ng mga hukom na tapos na siya, tumango sila at gumuhit ng kawit sa papel. Tama na di. Napakaganda ng kanyang damdamin. Rebecca ang pangalan niya. She is really a top student who graduated from drama school. Impeccable ang performance niya. Dahil ba napakabuti ng taong iyon? Iyon ba ang dahilan kung bakit siya napakahusay? Pwede rin. Magpatuloy. Nang matapos ni Rebecca ang kanyang audition, nag-usap ang mga judges sa isa't isa at inisave ang kanyang resume at mga larawan.
Pagkatapos ay sinenyasan nila ang staff na ituloy ang audition. Gayunpaman, hindi maganda ang pagganap ng mga aktor sa likod ni Rebecca. Sa halip, pinalakas nila ang pag-iisip ng mga hukom. Mukhang si Rebecca ang pinakamaganda ngayon. Sa sandaling ito, inilabas ng staff ang resume ng susunod na aktor. Walang mga larawan. May ilang piraso lang ng papel. Emma ang pangalan niya. Wala akong narinig tungkol sa kanya. Saang kumpanya siya galing? Hindi rin nakasulat sa resume niya. Malamang na random lang niyang isinumite ang kanyang resume. Nandito ba siya? Papasukin mo siya kung nandito siya. Kung wala siya dito, ito na ang susunod. Wala na sa mood ang mga judges. Mas lalo silang nawala ng pag-asa sa ganitong uri ng resume na wala silang interes. Gayunpaman, nang umiinom sila ng tubig upang mabawi ang kanilang espiritu, sumigaw ang isang kawani at tumingala ang lahat ng mga hukom. Tapos, nagulat sila. Dahil ngayon, ang aktres na pumasok sa audition hall ay naghubad ng kanyang coat, nagsuot ng pickup, at nagsuot ng simpleng casual outfit. Kahit ordinaryo ang itsura niya, napakalakas ng mga hakbang niya. Kasama ng kanyang superior figure, ang mga hukom ay agad na interesado. Kasi parang nakita nila yung babaeng officer na yun sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinatay ng staff ang kalahati ng ilaw. Ito ay dahil pinili ni Arya ang bahagi ng audition. Ito ay isang palabas sa gabi. Upang gayahin ang lagay ng panahon sa maximum, magagawa niya lamang ito. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Nakasombrero siya at natatakpan ng buhok niya ang mukha niya. Nakatalikod siya sa lahat ng judge, sinabi niyang tapos na. Tumigil ang kamay ng staff na nag-aabot ng script. Hindi mo ba kailangan ang script? Hindi ko kailangan. Sagot niya sa mahinang boses. Masyadong mayabang ang tono niya. Nagsimulang maghintay ang mga hukom kung sadyang pinaghihinalaan niya ang mga bagay o kung talagang may kakayahan siya. Ito ang nag-iisang artista sa mga aktor na inaabangan ng mga hurado sa audition ngayon. Maging ang mga hukom ay hindi masyadong nasiyahan sa pagganap ni Rebecca, ngunit ginamit ni Arya ang gayong kakaibang pamamaraan upang matagumpay na makuha ang atensyon ng mga hukom. Maaaring may kinalaman ito sa kanyang kakaibang karisma. Isa lang ang bala ko sa baril na ito. Lumingon siya at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay napangiti. Dahil napakadilim ng mga ilaw, hindi nakilala ng mga hurado si Arya. Maya-maya ay nagtaas siya ng braso. Ang kanyang tindig ay pamantayan at magiting. Higit sa lahat, napakaganda ng kanyang body coordination. Ang lahat ng mga detalyeng pinagsama-sama ay nagmukhang punong-puno ng babaeng opisyal na ito. Sa eksenang ito, gustong umamin ng babaeng opisyal sa dating kasintahan. Isa siyang espiya. Walang gaanong linya pero maraming action scenes. Ibinaba niya ang kanyang mga braso ng walang lakas, pagkatapos ay umatras ng 2 hakbang at tumakbo patungo sa pinto sa kabilang bahagi. Pagkatapos, bigla niyang binuksan ang pinto at idiniin ang pistol sa noo ng aktres. Nagtaas-baba ang kanyang dibdib at punong-puno ng pagod ang kanyang katawan. Nagkunwari siyang kalmado rin. Nang kaharap na niya ang matandang katipan, determinado siyang nagpaputok ng baril. Hindi ito patungo sa kanyang matandang kasintahan, kundi ang kaaway sa likod niya. Pagkatapos ay tumalikod siya at sinabi, nakatakda na ang oras ng pagsalakay sa lungsod. Dapat umalis ka ng mas maaga. Kapag nagkita ulit tayo, magpapashoot ako. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bigla siyang bumangga sa walang katapusang gabi. Ito. Pagkatapos ng pag-arte ni Arya, hindi na nagising ang lahat sa eksenang ito. Nang makita ng mga hurado ang napakagandang eksena, lahat sila ay natigilan. Pagkaraan ng mahabang panahon, may biglang nagsabi, siya na. Ang ganyang confident sentence pero walang tumutol dahil wala man lang silang mahanap na dahilan. Sa sandaling ito, ang pangunahing direktor, si Director Chen, ay pumalakpak ng kanyang mga kamay. Not bad, napakaganda talaga. Action man o damdamin, kahit ang mga linya ay tama. Kahit nakunan talaga namin itong eksenang ito, nakakapasa pa rin kami ng 1 beses. Hindi pa rin tinanggal ni Arya ang kanyang sombrero. Sa mga tagay na ito, tila hindi siya naapektuhan. Dahil sa ugali na ito, mas nasiyahan si Direk Chen. Agad siyang tumango at sinabing, ang babaeng lead na gusto ko ay ikaw. Emma, ikaw ang napili.
Ginamit ni Arya ang kanyang lakas para patunayan na siya ay kwalipikadong gampanan ang tungkuling ito. Naalala ni Direk Chen ang kanyang pagganap ngayon. Hindi niya ito mahanapan ng kasalanan kahit anong mangyari. Makikita na ang aktres na ito ay hindi lamang may talento, ngunit mayroon ding karanasan. Kahit nakapag kumikilos kasama niya, kaya niyang pangalagaan ang madla at ang anggulo ng kamera. Ang ganitong uri ng artista ay napakabihirang. Masasabing isa siya sa 1,000,000. Director Chen, paano ang mga tao sa likod? Hindi na kailangang tumingin sa kanila. Pinag-aralan niyang mabuti ang script at ang role. Siya ay perpekto sa mga tuntunin ng hitsura at pagganap. Kahit panoorin natin ang ibang artista na umaarte, magsisilbi lang silang foil sa performance niya. Si Direk Chen ay nasa estado ng pananabik at pananabik. Gayunpaman, ang iba pang mga hukom ay tumango rin bilang pagsang-ayon. Mabuti naman. Paano maililibing magpakailanman ang ganitong uri ng pag-arte? Hindi pa nila narinig si Emma noon. Seryosong sabi ni Direk Chen kay Emma, maaari mo nang tanggalin ang iyong sombrero. Basta tumango ka, pwede na tayong pumirma ng kontrata ngayon. Ibinaba ni Arya ang kanyang ulo at mumiti. Sa ilalim ng tingin ng lahat, tinanggal niya ang kanyang sombrero at peluka. Inihayag niya ang kanyang mukha. Hindi ako pumipirma. Napakabilis at malinaw na sagot ni Arya. Natigilan ang mga hurado. Ayaw mong pumirma? Saka paano ka kikilos? O ayaw mo talagang kumilos? Kung ayaw niyang maging female lead, bakit siya nag-aksaya ng oras at effort para pumunta rito para mag-audition? Hindi, parang pamilyar siya. Arya. May tumawag sa pangalan niya. Ako si Arya. Hindi naisip ni Arya na makilala siya. Mahinahon niyang sinabi, nandito ako para sa artikulong inilathala ni Director Chen. He is always mocking me for dragging down the other actors in the cast. Kinu-question niya ang dahwa dahil sa hindi niya nakikita sa mga tao. Sinabi niya na ginamit ko ang paraan sa likod ng entablado upang agawin ang mga mapagkukunan ng iba pang mga aktor. Sinabi niya na wala akong anumang kakayahan sa pag-arte. So ngayon, iniisip mo pa rin ba? Hindi ako naparito para maging female lead. Gusto kong patunayan na artista ako. Higit pa rito, siya ay isang artista na may husay sa pag-arte. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Director Chen. Talagang tahimik ako sa loob ng mahabang panahon. Ang daming bad rumors, pero hindi ibig sabihin na wala akong acting skills, di ba? Yung sinabi mo kanina ay nagpatunay ng lahat. Bilang isang kilalang direktor at public figure sa entertainment industry, dapat maging responsable ka sa bawat salita at kilos mo. Hindi mo pa ako nakita. Kinukutya mo ako sa hindi pag-arte. Alam mo ba kung gaano karaming hindi pagkakaunawaan at pagkalugi ang idudulot ng iyong mga aksyon sa crew at dahwa? Hindi na kayang pabulaanan ni Direk Chen. Hindi man lang siya nakapagsalita. Napakaraming tao ang nanonood, hindi niya mapabulaanan. Bukod dito, inamin niya sa publiko na inaprubahan niya ang husay ng aktres na ito sa pag-arte. Ngayong nabunyag na niya ang tunay niyang pagkatao, paanong hindi niya ito aminin? Masyado siyang nahiya. Siya ay isang artista na may husay sa pag-arte. Bulong ng isang staff sa background. Nagkaroon na sila ng sagot sa sitwasyon. Napakatanga ni Arya. May mga tao rin na agad naging tagahanga ni Arya. Nadama nila na ang kanyang mga aksyon ay parehong cool at kahangahangang. Naglakas loob siyang gumamit ng ganoong paraan para patunayan ang sarili. Itinuring din siyang numero 1 tao sa entertainment circle. Hindi na nagtagal si Arya. Sa halip, lumabas siya ng audition hall. Walang inaasahan na ang aktres na nanalo sa unang pwesto sa audition ngayon ay si Arya na binatikos online kanina. Hindi nila akalain na mayroon pala siyang ganoong kakayahan na lumapit at humamon. Pinakamahalaga, ang katotohanan ay tumama sa mukha ng lahat. Walang kakayahan si Arya. Bulag ba ang mga taong nagsabi ng mga salitang ito? Pagkaalis ni Arya, lahat ng judges ay dumanas ng matinding suntok, lalo na si Director Chen. Wala siyang mukha para ipagpatuloy ang pagpili ng mga role. Bilang isang direktor, wala man lang siyang pangunahing kakayahan na makilala. Sa oras na ito, espesyal na nagmaneho si Allen para sunduin si Arya at sabay silang umalis. Anong ginagawa ni Arya at Allen dito?
Hindi ba ngayon ang audition ng Red Zone? Malamang nagkakamali ka. Anong ginagawa nila dito? Umakyat sa hagdan ang dalawa sa mga tauhan at nakita silang umalis. Nang makaalis si Arya, isa-isang pumasok ang mga aktor na naiwan. Ngunit nakita na ng mga hurado ang pagganap ni Arya at walang ibang aktor na nakapasok sa kanilang mga mata. Dahil kumpara kay Arya, hindi maganda ang performance ng mga aktor na iyon at napakasama sa paghubog ng kanilang imahe. Maging ang Rebecca na iyon na kinilala ng mga hurado ay nawala ang kanyang kinang sa pagganap ni Arya. Pumunta si Arya para subukan ang dula ni Director Chen. May kaibigan akong nagtatrabaho doon. Pinadalhan niya ako ng litrato. Si Arya. May video din ni. Sinubukan ito ni Arya sa harap ng lahat. Ang usapin ng pagsampal sa mukha ni Director Chen ay na-upload online at mayroon pang video na na-upload. Ang bawat tao'y may kaisipan na manood ng isang biro habang sila ay nag-click sa video. Ngunit matapos itong panoorin, hindi nila alam kung paano ilahad ang gulat sa kanilang mga puso. Talagang malinaw na stream si Arya sa entertainment circle. Sino pa rin ang nagsasabi na wala siyang kakayahan sa pag-arte? Umaasa sa background, ang ganitong paraan ng pagsampal sa kanyang mukha ay masyadong cool. Yung Direk Chen na unang sumigaw kay Arya. Sinabi niya na wala itong anumang kakayahan sa pag-arte, at kinutya pa niya ito sa internet, na lihim na nagpapahiwatig na si Dahua ay walang magandang panlasa. Ngunit hindi niya alam na ang aktres ay si Arya, at sinabi na siya ang pinakaangkop na babaeng lead. In the end, tinanggihan siya ni Arya on the spot. Hindi mailarawan ang galing ni Arya sa pag-arte. Ito ay dahil ang labas ng mundo ay masyadong tumitingin sa mga tao, o dahil may mga tao sa entertainment industry na laban kay Arya, kaya maraming maling chismis ang inilabas. Gayunpaman, si Arya ay hindi kailanman nagalit at hindi gumawa ng kaguluhan. Ginamit niya ang ganitong uri ng direktang paraan upang patunayan ang kanyang sarili. Memory Fragment, ang pelikulang iyon, pupunta talaga ako sa sinihan para suportahan ito. Fan din niya ako. Bilang isang aktres na kagagaling lang, ginamit niya ang pamamaraang ito para hamunin ang sarili at tinahak ang landas na para sa kanya. Siya lang ang gumamit ng ganitong uri ng puwersahang paraan ng audition para patunayan ang sarili. Higit pa rito, ang mga aksyon ni Arya ay sinabi rin sa lahat na ang memory fragment ay karapat-dapat sa inaasahan ng madla. Sa oras na ito, marami rin ang nadama na ang buhay ni Arya ay isang maalamat na kwento. Pagkatapos nito, pinahintulutan ng crew ng Team Memory Fragment ang mga reporter na bisitahin ang kanilang lugar ng trabaho. Siyempre, may ilang kondisyon para sa pagsusuri. Nakita agad ng mga reporter na qualified na mag-shoot ang aktwal na shooting scene ni Arya. Naroon din ang manager na nagpoprotekta sa kanya. Pagkatapos ng paggawa ng pelikula ni Arya, ang mga mamamahayag ay tumanggap ng pahintulot mula sa production crew at naglakad. Miss Arya, pwede ba kitang i-delay ng kaunti? Napalingon si Arya para tingnan si Allen. Bahagyang tumango si Allen. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga reporter, naman. Sigurado ka bang magagawa mong gampanan ang isang mahalagang papel sa unang pagkakataon pagkatapos ng iyong pagbabalik? Sa pamamagitan lamang ng paggawa ng iyong makakaya, ay maaaring maging mas mahusay ang epekto. May tiwala ako sa sarili ko at sa lahat ng artista sa cast. Kung gayon, ano sa palagay mo ang tungkol sa mga pagdududa sa labas ng mundo tungkol sa iyo? Kahit na napatunayan mo na ang iyong sarili sa iyong lakas, napagkamalan ka ng napakaraming tao. Mayroon ka ba may sasabihin ka ba sa lahat ng nasa puso mo? Habang nagsasalita ang babaeng reporter ay inalis niya ng kaunti ang mikropono para mas maluwag sa pagsagot si Arya. Arya rubbed her uncomfortable shoulders and said, siguro kasi hindi pa pinapalabas itong pelikula, kaya hindi alam ng lahat ang sitwasyon ko ngayon, di ba? Naniniwala ako na ang pelikulang ito ay magkakaroon ng magandang resulta at hindi hahayaang abangan ito ng mga manonood ng walang kabuluhan. Ano naman sa'yo? Bilang artista, normal lang sa akin na mag-alinlangan. Sana lang maging responsable ang lahat sa mga sinasabi nila at huwag magdulot ng gulo sa iba. Seryosong sagot ni Arya. Tanging ang mga tao sa entertainment circle ang nakakaalam kung paano ang sitwasyon sa entertainment circle. Kung ang isang kinatawan ay hindi maaaring maging responsable para sa kanyang sinasabi, kung gayon hindi niya dapat sinabi ang mga ganoong salita.
Ang ganitong uri ng mga agresibong salita ay magpapahirap sa aking brokerage agency. Ang dahilan kung bakit ako pupunta sa audition ay dahil umaasa ako na ang mga bagay ay malulutas sa pinakasimpleng paraan. Siyempre, small actress pa lang ako ngayon. Sana ay magamit ko ang aking tungkulin para mapayaman ang aking sarili. Malugod kong tinatanggap ang pagpuna at pagwawasto. Gayunpaman, kung ito ay isang tao na sadyang nagsimula ng isang salungatan, alinman sa aking brokerage agency o ako ay hindi ito kukonsintihin. Yun lang ang masasabi ko. Kung mayroon kang iba pang mga katanungan, maaari mong interviewin ang aking manager. Ngumiti si Arya at nagwave ng kamay. Pinuntahan niya ang makeup artist para bumawi sa kanyang makeup. Matagal lang bumalik si Arya. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng pagkakataong magsabi ng ilang salita sa kamera. Ito ay napakadirekta at napakakahanga-hanga. Hindi siya natatakot sa gulo at tiyak na hindi siya magdudulot ng gulo. Hindi niya matitiis ang mga masyadong nagsasalita. Masyadong matapang ang artistang pinangangasiwaan ko. Sinasabi niya ang lahat. Pinulupot ni Allen ang braso sa balikat niya at sinabi sa mahinang boses. If I prepare an answer, it will be too irresponsible to TV fans. Saka nasa tabi ko ka lang. Alam mo na ako ay palaging isang prangka na tao. Matagal mo na sigurong naisip ang sinabi ko. Hindi napigilan ni Arya ang mapangiti habang sumagot. Pero hindi ko akalain na magiging ganoon kakatagal. Niyakap siya ni Allen ng mahigpit. Dahil may karapatan akong magsalita ngayon, syempre kailangan kong sabihin kung ano ang kailangan kong sabihin. Kung hindi, may darating at susunduin ulit ako. Ang lohika na ito ay napakasimple. Syempre naiintindihan siya ni Allen. Ito ay tiyak dahil naiintindihan niya siya na nag-aalala siya na ang mga salita nito ay magpapalungkot sa ilang mga tagahanga. Gayunpaman, aayusin niya ang mga bagay na iyon para sa kanya. Kumalat na sa bilog ang balita ng audition at face-macking incident. Napuno ng excitement ang mga nakapanood ng video. Kung ang mga aktor ay nangahas na gumanti sa ganoong paraan, mananatili pa rin kaya ang mga hindi sinasalitang tuntunin at malilim na pakikitungo. Sa ngayon, malapit nang matapos ang memory fragment. Ngayon na ang oras para gumawa ka ng desisyon. Gusto mo bang magpatuloy sa pag-arte o gusto mong umunlad sa ibang direksyon? Seryosong tanong ni Allen sa opinyon ni Arya. Nang pinaplano ang kanyang magiging bituin, iginagalang niya ang kanyang mga kagustuhan at iniisip. Higit sa lahat, naniwala siya sa pinili ni Arya. Anong gusto mong gawin ko? Napatingin si Arya sa kanya. Ang iyong pinili ay pinakaangkop para sa akin. Gusto ko ng supporting role. Dapat ay gusto mo ito, ngunit hindi ang pangunahing babae. Ngumiti si Arya at niyakap ng mahigpit ang lalaking nasa tabi niya. Sa mundong ito, napakaswerte niya na may nakakakilala sa kanya. Alam na mahilig siyang kumilos ng nakatapak ang mga paa sa lupa, alam niyang hindi siya natatakot sa kahirapan at gusto lang niyang maglakad ng hakbang-hakbang patungo sa mas mataas na yugto, sapat na iyon. Walang mas nakakaalam kaysa kay Allen kung paano niya gustong patalasin ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Wala akong pakialam kung female lead ang susunod na pelikula o hindi. Basta ako ang babaeng lead sa buhay mo, sapat na. Dahan-dahang yumakap si Arya sa kanyang mga bisig at mahinang sinabi, hanggat nasa tabi ko ka, ano man ang gusto mong gawin ko, gagawin ko ito ng kusa. Nang marinig ito, masinigpitan pa siya ni Allen sa yakap. Mrs. Jones, huli na para magsisi ka ngayon dahil hinding-hindi ko bibitawan ang kamay mo. Not to mention ang pag-iwan kay Arya, kahit ilang oras silang magkahiwalay, torture para sa kanya. Bahagyang namula ang mukha ni Arya habang nakangiti sa kanyang mga bisig.